simulan na natin ang alamat ng The Northern Blade. Nagsalita naman si Kang Mo at sinabi nito na mangyari daw sanang bigyang pansin ng Highest Elder Lord ang Central Plains at bigla namang pinugutan siya ng ulo ni Hurricane Demon Shadow pagkatapos marinig ang pangalan ng Highest Elder Lord, at bumulwak ang dugo ni Kang Mo. At tinawag niyang isang bastardo ang Highest Elder Lord. At siya ay lumingon at makikita ang daan-daang mga martial warriors na kanyang pinagpapatay at nakahandusay na sa lupa at naliligo sa kanilang mga sariling dugo. At habang tinitingnan niya ang mga ito ay unti-unti siyang tumingala sa itaas at tumawa ng malakas at nagsalita. Sinabi niya na ito na daw yun at tingnan daw nila ang kanyang ginawa. Sinabi niya rin na magagawa daw nila ito sa wakas dahil wala na ang Northern Heavenly Sect at lahat daw sila ay naging kaawa-awa na mga dahon at tumawa ulit ito ng malakas. Makikita naman na may isang martial warrior na tumatakbo mula sa likuran niya at tila bang may sasabihin ito sa kanya. At tinawag ng martial warrior si Demon Shadow. Napalingon naman si Demon Shadow at tinanong ang martial warrior kung ano ba daw ang kailangan nito sa kanya. Nagsalita naman ang martial warrior. Ipinaalam niya kay Demon Shadow na ang Vanguard Elder na si Elder Yuon Chonhak, ang Heavenly Void Sound Demon ay pinatay daw ni Dam Suchon ng Cerulean Dragon Society. Nagulat naman si Demon Shadow nang marinig niya ito at hindi siya makapaniwala na namatay na ang kanilang Elder na si Yuon Chonhak. At siya ay nagsalita. Sinabi niya na pati daw si Chonhak ay tumanda na rin at napatanong siya kung ganoon daw ba talaga kalakas ang bastardong si Dam Suchon. At siya ay nadismaya dahil una daw namatay ay ang kanyang disciple na si Dan Yib at ngayon daw ay ang master na si Elder Chonhak. At tinanong niya ang martial warrior na kung may sinabi pa ba ang Demon Spirit Scholar. Tumugon naman ang martial warrior na ang military advisor daw nila ay walang may sinabi na kahit na ano. Nagsalita naman ulit ang Demon Shadow at sinabi nito na kung ganoon daw ay gagawin na lang muna nila ang palagi nilang ginagawa. At makikitang pinaikot-ikot nito ng mabilis ang kanyang sandatang karit. Sinabi niya rin na dahil daw sa pagkamatay ng The Heavenly Void Sound Demon, ang vanguard ng The Northern Frontline, sina Heaven Crushing Axe at ang Spear of the Black Wings daw ang papalit sa kanya sa frontline. At sinabi niya na sisimulan niyang gumawa ng isang malaking problema sa Zichuan. At siya ay napaisip kung saan naman daw nanggugulo ang The White Night Witch. At ang mga bastardong taga Central Plains daw ay naging mahihina na at naging mapurol na dahil sa ginawa nilang kapayapaan. Tinanong niya rin na sa palagay ba daw ng taga Central Plains ay magkakaroon sila ng kapayapaan sa pamamagitan lamang ng pagkuha sa hilaga. Wala na rin daw kaligtasan sa Central Plains dahil siya ang Hurricane Demon Shadow ay lilipulin itong lahat sa epo-epo ng digmaan. Lumipat ang eksena sa The Northern Frontline Camp ng The Central Heavenly Alliance at makikita si Dam Suchon na nakatayo at siya ay napalingon nang biglang may dumating na isang karwahe. At si Hairyong pala ang nakasakay sa karwaheng ito. Sinalubong naman siya ni Dam Suchon at nagsalita. Sinabi niya na masyado daw nagtatrabaho si Hairyong, at lagi daw itong pabalik-balik sa labas ng Central Heavenly Alliance. Tumugon naman si Hairyong at sinabi niya kay Dam Suchon na wala lang daw ito kumpara sa The Heavenly Martial Emperor na tumalo sa The Heavenly Void Sound Demon sa digmaan kamakailan lang. Ang tinutukoy ni Hairyong ay si Dam Suchon. Tinanong naman ni Dam Suchon si Hairyong kung may sinabi ba daw si Minister Quan. Sumagot naman si Hairyong at sinabi niya kay Dam Suchon na gaya nga daw ng nalalaman niya, sa balita tungkol sa The Nine Skies, at sa balita ng pagkamatay ni Sage Jokyib laban sa The Hurricane Demon Shadow na isa sa The Four Demon Lords ng Silent Night, ilang buwan na ang nakakaraan. At sa pagkawala ni Stormmaster, Nung Gunwei at sa hindi nalalaman na kondisyon nito at kung saan siya ngayon, ito daw ay isang seryusong sitwasyon na nagpapayanig sa kasalukuyang order hanggang sa kaibuturan. At hindi lang daw si Minister Quan, pati na rin daw ang buong mundo ay nahuhulog sa isang whirlpool ng kaguluhan at ang kaguluhan daw na ito ay malapit nang maabot ang rurok nito. Si Minister Quan daw ay ginagawa ang lahat para maibalik ang karangalan at ang public sentiment ng The Central Heavenly Alliance. Ito daw ay napaka-heptic kung kaya sinabihan niya lang daw sila na tapusin na ang digmaan sa lalong madaling panahon hanggat maaari, sa kahit na anumang paraan. Higit pa dito, ilang araw na ang nakalipas, ay bigla daw narinig ni Hairyong na ang dating Great Four ng The Northern Heavens na si Jae-hyuk Shim, ang Invisible Iron Blood ay nagpakamatay dahil sa panloob na kaguluhan.
Nagulat naman si Dam Suchon nang marinig niya ito mula kay Hairyung at nagsalita. Sinabi niya na namatay daw si Jae Hyuk-shim kasama ang kanyang mga tagasunod at ang lahat sa The Iron Blood Palace. Tumugon naman si Hairyung at sinabi niya na may mga chismis na kumakalat tungkol sa mental state ni Jae Hyuk-shim na kung saan ay kailanman hindi naging mabuti at malaki ang posibilidad na ganoon nga ang nangyari. Hindi daw nila makokontrol ang mga iba pang mga posibilidad. At tinanong ni Hairyung si Dam Suchon. Tinanong niya na sa tingin ba daw nito ay mayroon isang kaina-hinalang nangyari. At sinabi rin ni Hairyung na kahit daw papaano ay may hinala siyang may gumagamit sa magulong oras na ito para tapusin si Jae Hyuk-shim. At kung ganoon nga daw, marahil daw ay dapat nilang muling isaalang-alang ang mga kalagayan ng kaso ng The Two Heavens. At napatanong si Hairyung. Tinanong niya na kung bakit daw nila susubukan na hikayatin ang higit pang kaguluhan sa gayong magulong panahon. Tinanong niya rin na para lang ba daw makamit nila ang kanilang mga layunin ay kailangan daw nilang takpan ang mga mata at tainga ng mundo. Mayroon ba daw isang third party na nag-aatubili na matuklasan, na nagtatago at tusong kumikilos? Sinabi rin ni Hairyung na kung para kay Minister Kwon, na sinusubukang itaas ang isang panggrupo tulad ng The Twin-Headed Demon. Hindi pa raw niya alam ang tungkol dito pero para kay Hairyung mayroon na siyang suspecha kung sino ang gumagawa ng ganitong kaguluhan. Tumugon naman si Dam Suchon at sinabi niya na siguro nga siya nga iyon. Nagsalita naman ulit si Hairyung at sinabi niya kay Dam Suchon na tama siya. Ito nga ang taong iniisip ni Dam Suchon, si Jin Muwon, ang Northern Blade. At tinanong niya sa kanyang sarili kung bakit si Jin Muwon ang taong pumapasok sa kanyang pag-iisip sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa ngayon. At napayuko na lang si Dam Suchon at siya ay napalingon sa kanyang kaliwa nang marinig niya ang mga martial warriors na namimilipit sa sakit pagkatapos masugatan sa digmaan. At lumingon din siya sa kanyang kanan at ganoon din ang kanyang nakikita. At napabugtong hininga na lang ito at nagsalita. Pinuri niya ang kasipagan ni Hairyung sa paglalakbay pabalik-balik sa labas ng Central Heavenly Alliance kung kaya dapat na daw siyang pumasok sa loob at magpahinga. At siya naman daw ay aalis upang kitain ang Supreme Commander. At nagtungo na nga si Dam Suchon sa harap ng tent ng Supreme Commander nila at nagsalita. Sinabi niya na siya si Dam Suchon at tinanong niya ito kung pwede ba siyang pumasok. Tumugon naman ang Supreme Commander nila at sinabihan si Dam Suchon na pumasok ito. At makikita ang isang matandang lalaki na parang nagre-relax lang sa loob ng kanyang tent habang umiinom ng alak at kumakain ng mga prutas na nakatangtong sa isang mapa sa ibabaw ng lamesa. Nine Skies, Grey Dragon Emperor, Bisawon. Ang matanda na ito pala ay isa sa The Nine Skies, si Bisawon. At nung nakapasok na si Dam Suchon agad naman itong yumuko sa harap ni Bisawon na nagpapakita ng paggalang at pagrespeto. Tinanong naman ni Bisawon kung ano ang isinadya niya dito at kung may problema daw ba. Sumagot naman si Dam Suchon at sinabi sa kanya kung maaari bang ipagpaliban muna ni Bisawon ang kanyang pag-alis bukas ng ilang pang mga araw. Tumugon naman si Bisawon at sinabi kay Dam Suchon na, ito na naman daw ulit, sa tuwing aalis na daw siya ay palagi na lang daw ni Dam Suchon inaantala ang tungkol sa kanyang mahigpit na schedule at kung ano pa. At tinanong niya si Dam Suchon kung kailan ba daw matatapos ang digmaan. Tumugon naman si Dam Suchon at sinabi kay Bisawon na mahigpit ang kanyang schedule sa nakalipas na 3 taon. Ngunit ang The Silent Night daw ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila. At ang lahat daw ng kanilang mga tauhan ay labis ng napapagod, mapa-mental state man daw o physical state. At sa huli, kailangan daw talaga nila ng panahon para makapag-reorganize. Tumugon naman si Bisawon at sinabi kay Dam Suchon na kung ganito sila kapagod ibig sabihin ganoon din daw ang kanilang mga kaaway. Mahirap man daw, pero ito daw ang tamang pagkakataon para sumugod pa lalo. At sinabi niya din na tingnan daw ni Dam Suchon ang nangyayari. Nakikita daw nila ang magandang resulta dahil patuloy silang sumusugod pasulong. At kahit daw si Dam Suchon, ang Great Heavenly Martial Emperor ay nagawang talonin ang Heavenly Void Sound Demon. At iminungkahi niya kay Dam Suchon na ito na daw ang tamang oras para pataasin pa ang kanilang fighting spirit ng mas higit pa. Sinabi din ni Bisawon na sa kasalukuyan daw ang Central Heavenly Alliance ay nasa isang masamang sitwasyon dahil sa ilang napapabalitang mga kaguluhan. At sinabi niya kay Dam Suchon na alam naman niya daw ito siguro. At kahit na siya daw, na isa sa The Nine Skies, ay narito ng personal,
nagbibigay pa rin daw ito sa kanila ng walang reputasyon. Kaya ang pagsabi daw ng mga mahihinang salita gaya ng sinabi ni Dam Soo-chon kanina na ang Silent Night daw ay lumakas kaysa sa inaasahan at ano pa. Hindi pa rin matapos-tapos ang 3 taong digmaan. Tinanong din ni Bi Sawon na kung nangyari na ba ito kahit na ang The Northern Heavenly Sect ay umuunlad. Sumagot naman si Dam Soo-chon. Sinabi niya na mabilis daw nila itong tatapusin sa lalong madaling panahon pagkatapos nilang iantala ang pag-alis ni Bi Sawon hanggang bukas at muling mag-reorganize. At ang mga sundalong namatay daw dahil sa labis na trabaho ay mga magulang at anak na lalaki na napaka-importante para sa ibang tao. Kaya hiniling ni Dam Soo-chon kay Bi Sawon ang pang-unawa nito at pag-unawa niya sa kanilang mga tauhan. Tumugon naman si Bi Sawon. Tinanong niya si Dam Soo-chon na sa tingin ba daw ni Dam Soo-chon ay magiging bayani siya talaga dahil lang patuloy siyang tinatawag na bayani ng mga ito. Sinabihan niya rin si Dam Soo-chon na magkakaroon ito ng malaking problema kung kakaawaan niya ang bawat sundalo at tinanong niya ito kung bakit ba daw masyado siyang concern tungkol doon. Bagamat daw ang tagumpay na may malaking pagkatalo ay hindi isang magandang tagumpay. Ngunit ang kasaysayan ay para lang sa mga nagtagumpay. At ito daw ay isang mabangis at napakalaking digmaan ngunit napagtagumpayan nila ito para sa kapakanan nila. At dapat daw nilang isipin ang paglikha ng salaysay na ito at itaas ang kanilang reputasyon. At tinanong niya si Dam Soo-chon kung ano ang sa tingin nito. Sinabi niya rin na walang digmaan kung walang pagsasakripisyo. Kung kaya tigilan na daw ni Dam Soo-chon ang pakikiramay sa mga mababang bagay at tingnan ang mas malaking layunin. At sa huli daw, ang simula at ang wakas ay nakadepende sa kanilang dalawa ni Dam Soo-chon, kaya dapat na daw na itigil ni Dam Soo-chon ang pagiging abala niya sa pagiging isang bayani at maghanda na lang para sa kanilang pag-alis bukas. At sinabi niya rin kay Dam Soo-chon na sa pagkakataon na ito, ay aasahan niyang magtatapos ang digmaan sa isang dakilang tagumpay. Kinahapunan, makikita si Dam Soo-chon na lumabas na sa tent ni Bi Sawon at habang nakayuko ito ay bigla niyang naalala si Jin Woo nung nilalabanan nila ang Demon of Chaos na si Tai Mukang. At naalala niya rin ang kanyang sinabi kay Jin Woo. Sinabi niya kay Jin na magkasama daw silang gagawa ng isang bagong Jangho sa hinaharap. At tiningnan lang naman siya ni Jin. At siya ay napatingala sa kalangitan na tila bang may iniisip ito. At lumipat ang eksena kung saan nagpatawag ng isang meeting si Dam Soo-chon at makikitang pumasok na si Shim Won Lee sa loob ng tent ni Dam Soo-chon at nagsalita. Tinanong niya kung ano ba ang nangyayari at bakit nagpatawag ng meeting si Dam Soo-chon. Demon Extermination Squad, Squad Leader, Shim Won Lee. At napansin niya si Hai Ryung na nakabalik na galing sa Central Heavenly Alliance. Sinabi naman ni Hai Ryung sa kanya na kakabalik pa lang niya kaninang umaga at tinawag niyang squad leader si Shim Won Lee. Tinanong naman ni Shim Won Lee si Hai Ryung kung bakit palagi siyang ipinapatawag ni Minister Kwon. At masyado daw itong nagtatrabaho at hindi na nakatapos ng pagsasalita si Shim Won Lee sa kadahilanang napansin niya si Dam Soo-chon na tila bang may iniisip ito at walang kibo. Tiningnan naman ni Shim Won Lee si Hai Ryung sabay turo kay Dam Soo-chon na tila bang tinatanong niya ito na kung ano ba ang nangyari kay Dam Soo-chon. Napailing naman si Hai Ryung dahil maging siya ay hindi alam kung bakit nagpatawag ng meeting si Dam Soo-chon. At tinawag naman ni Shim Won Lee si Dam Soo-chon at tinanong ito kung may nangyari ba dahil napakaseryoso naman daw nito. Ipinaalala niya din kay Dam Soo-chon na siya ang bayani na nakatalo sa The Heavenly Void, Sound Demon sa nakaraang sagupaan. At tinanong niya rin na hindi ba daw nila kayang ipanatili ang diwa at umalis bukas. Sumagot naman si Dam Soo-chon at sinabi niya na hindi daw sila aalis bukas at ipagpapaliban daw muna nila ito ng kaunti pa. Nagulat naman sina Shim Won Lee at Hai Ryung nang marinig nila ito mula kay Dam Soo-chon. Tinanong ni Shim Won Lee kung ano ba ang ibig sabihin nito. Tinanong din ni Hai Ryung na kung ito ba daw ay isang utos mula sa The Supreme Commander. Sumagot naman si Dam Soo-chon. Sinabi niya na kahit ano pa man daw ang sabihin ng Supreme Commander nila na si Bi Sawon, ang napakaraming sakripisyo na dulot ng digmaan, sila pa rin daw ay mahalagang tao na may mga mahal din sa buhay na nag-aalalang naghihintay sa kanila. Kaya sa tingin daw ni Dam Soo-chon, ang pagpapababa sa mga pagsasakripisyo ng mga sundalo at ang pamumuno sa kanila patungong tagumpay ay ang kanyang pangunahing prioridad. At gayon pa man daw ang kanilang Supreme Commander na si Bi Sawon ay binabaliwala lang ang buhay at kalagayan ng mga sundalo.
Hindi niya rin daw kinokonsidera ang lakas ng Silent Knight at ipipilit niyang ituloy ang nakamamatay at puwersahang pagmamarcha. Nagulat naman si Hairyung nang marinig niya ang mga sinabi ni Dam Suchon at tila bang alam na niya ang susunod na gagawin ni Dam Suchon. Nagulat din si Shim Wonli sa kanyang narinig at hindi ito makapaniwala na naririnig niya ito mula kay Dam Suchon. At sinabi sa kanila ni Dam Suchon ang kanyang pinaplanong gawin. Sinabi niya na aatakihin niya mamayang gabi ang kanilang Supreme Commander, ang Grey Dragon Emperor na si Bisawon. Kinagabihan, sa tent ni Bisawon ay makikita siyang mahimbing na natutulog sa kanyang kama at siya ay nagising nang napansin niya na may isang tao ang pumasok sa kanyang tent at makikita na si Dam Suchon pala ang taong ito. Siya ay nagulat nang makita niyang nakatayo sa harapan niya si Dam Suchon at agad-agad siyang tumayo at kinuha ang kanyang sandata at nagsalita. Pasiga niyang sinabi na nasurpresa siya nang makita niya si Dam Suchon. Nagsalita naman si Dam Suchon at sinabi niya kay Bisawon na isa sa The Nine Skies na wala na siyang magagawa pa. At mangyaring bumaba na lang daw sa kanyang pwesto bilang isang Supreme Commander at bumalik na lang sa Central Heavenly Alliance. At simula daw ngayon, siya na mismo ang hahawak sa mataas na kautusan. Nagsalita naman si Bisawon at tinanong niya si Dam Suchon kung siya ba daw ay nababaliw na. At ano daw ang bigla nitong ginagawa. At sinabi niya na ang lakas naman daw ng loob ni Dam Suchon. Nagsalita naman si Dam Suchon at sinabi niya kay Bisawon na ilang ulit niya na daw sinubukang mag-request sa kanya ng magalang ngunit hindi daw ito binigyan ng konsiderasyon ni Bisawon at nagpatuloy na magmataas sa lahat ng kanilang mga sundalo kung kaya hindi na daw niya makakayanan pang sundin si Bisawon. At gaya nga daw ng iniisip ni Dam Suchon, ang pagiging walang kapangyarihan daw ay ang maikli at tiyak na sagot ng Jiang Ho. At makikitang lumiwanag ang mga baluti nito at natanggal ang kapa nito dahil sa chi energy na lumalabas sa kanyang baluti. At bigla niyang inatake si Bisawon. Nakaiwas naman si Bisawon at nakatalon papalayo. At nang napatigil siya sa pag-atres, tiningnan niya si Dam Suchon at makikita naman si Dam Suchon na nakabaon ang kamao nito sa lupa at nawasak ang paligid sa ginawang pag-atake nito. Sinigawan naman ni Bisawon si Dam Suchon at tinawag niyang bastardo ito at sinabi na ganap nang nababaliw daw si Dam Suchon. Sinabi niya rin na maganda ang pakikitungo nito kay Dam Suchon sa lahat ng oras ngunit ang lakas naman daw ng loob ni Dam Suchon na magsimula ng isang pag-aalsa. At sa tingin ba daw ni Dam Suchon ay tatayo na lang ang The Nine Skies sa ginawa nito. Tumugon naman si Dam Suchon sa kanya at nagsalita. Sinabi niya na hindi pa daw huli ang lahat. At nakiusap siya ulit kay Bisawon na umalis na lang at bumalik na sa Central Heavenly Alliance ng tahimik. At sumigaw si Bisawon at tinanong ang lahat ng mga martial warriors kung ano ba ang tinitingin-tingin lang nila at bakit daw hindi nila pinipigilan ang baliw na bastardong si Dam Suchon. Galit niya ring sinabi na binigyan niya daw ng lakas si Dam Suchon at tinawag niya itong isang bayani at tinulungan niyang malagpasan ang limitasyon nito pero ito pa daw ang kanyang ginagawa bilang kapalit. At tinawag niya si Dam Suchon na isang bastardo na walang utang na loob. At sa pagkakataon daw na ito, kahit daw ang kanyang ama na si Dam Jokshim ng The Nine Skies ay hindi na magagawa pang protektahan siya. At hindi niya daw magawang isipin na ganito babagsak ang status ng The Nine Skies pagkatapos maging The Seven Skies. At sinabi niya rin na ang lakas naman ng loob nila para hamanin ang kalangitan. At makikita rin sina Hairyung at Shim Wonli na nakatayo lang at nakatingin lang sa kanya gayon din ang lahat ng mga martial warriors. At sumigaw siya ulit sa lahat ng mga martial warriors. Pasiga niyang tinanong ang mga ito na wala bang may nakikinig sa kanya at bilisan na daw nilang pigilan ang bastardong si Dam Suchon. At siya ay natulala na lang na walang ni isang martial warrior ang sumunod sa kanya. At sa paglingon niya sa kanyang kaliwa ay makikita lang sina Hairyung at Shim Wonli na nakatingin lang sa kanya at walang may ginagawa. At sinabi niya na ang lahat ng mga bastardo daw na mga ito ay naging baliw na rin at binantaan niya na papatayin niya daw silang lahat sa kanilang pagtataksil sa kanya. At biglang umatake si Dam Suchon at susuntukin siya nito. Nagulat naman siya nang makita niya ito at nag-counter-attack gamit ang kanyang sandata. At nagsalpukan ang kanilang pag-atake at makikita sa itaas ang dalawang figura ng isang leon at ng isang dragon. At nagdulot ng pagsabog at pagkawasak sa paligid at malakas na air pressure ang salpukan ng kanilang pag-atake.
Mabilis namang prenotektahan ng tatlong martial warriors sina Hairyung at Shin Won-lee sa napakalakas na air pressure at mga debris na baka tumama sa kanila. At makikita ang makapal na alikabok na pumapalibot sa kanila. At habang napapalibutan ng makapal na alikabok sina Dam Soo-chon at Bisa-won ay tuloy pa rin silang naglalaban hanggang sa nawala na ang alikabok sa kanilang paligid at nagpalitan sila ng atake sa isa't isa. At sa kaunting sandali, nakakita ng opening si Dam Soo-chon at sinuntok niya si Bisa-won sa tagiliran at sinundan pa ito ng isa pang suntok sa baba nito at tumalsik ang dugo nito. At tiningnan ni Dam Soo-chon si Bisa-won at ganun din si Bisa-won at biglang nag-counter-attack ito ng isang slash attack ngunit nagawa namang makaiwas ni Dam Soo-chon at tumalon ito papalayo. Sinundan naman siya ni Bisa-won at nung huminto na si Dam Soo-chon ay bigla nang ginamit ni Bisa-won ang kanyang martial art technique. Divine Sword of the Massacre Dragon. At makikita ang isang dragon na aatake papunta kay Dam Soo-chon. Nag-counter-attack naman si Dam Soo-chon at makikita ang kamao nito na lumiliwanag at sinuntok ang sandata ni Bisa-won at siya ay nagulat nang nagawang basagin ni Dam Soo-chon ang kanyang sandata at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na nabasag daw ang kanyang Crescent Cerulean Dragon Sword at tinawag niyang bastardo si Dam Soo-chon. Sinabi niya rin na ganap ng umangat sa antas ng isa sa The Nine Skies si Dam Soo-chon. At sinabi niya rin na marahil daw ay nalampasan na niya sila noon pa man, ngunit sa lahat ng oras na ito ay pinipigilan lang daw ni Dam Soo-chon ang kanyang sarili na parang siya daw ay naghihintay ng dahilan para sirain ang The Nine Skies. At sinabi din ni Bisa-won na wala daw kahit kititing na pag-aalinlangan sa mga atake ni Dam Soo-chon. At makikitang tinamaan si Bisa-won ng isang napakalakas na suntok sa mukha at bumagsak siya sa lupa at tila bang nawala ang pagmumukha nito sa kanyang ulo. At pagkatapos ay tiningnan lang siya ni Dam Soo-chon at tumalikod ito at napabugtong hininga. At nung akala niyang tapos na ang laban siya ay biglang napalingon at makikita si Bisa-won na nakatayo pa ulit, at makikitang nabasag ang pagmumukha nito at dumadaloy ang dugo nito sa kanyang balbas at siya ay sumigaw ng napakalakas. At nagulat si Dam Soo-chon nang makita niya ang napakalakas na chi na inilalabas ni Bisa-won. Makikita naman sa mga mata ni Dam Soo-chon na gusto na niyang tapusin ang laban at ginamit nito ang kanyang martial art technique. Divine Light Maneuvers Emitting Energy. At mabilis itong sumugod at sinuntok sa dibdib si Bisa-won at tumagos ang kamao nito sa likuran ni Bisa-won at nalagutan agad ito ng hininga at wala ng buhay na nakanganga at sira ang mukha. At makikita ang kamao ni Dam Soo-chon na naliligo sa dugo ni Bisa-won. At hinugot na ni Dam Soo-chon ang kamao nito at bumulwak ang dugo ni Biwa-san at bumagsak. At makikita si Dam Soo-chon na nakatayo at ibinaba na ang kanyang chi energy. Nagulat naman sina Hairyung at Shin Won-lee sa ginawa ni Dam Soo-chon at sinabi ni Shin Won-lee na lagot na daw sila dahil pinatay talaga ni Dam Soo-chon si Biwa-san. Sinuwi naman siya ni Hairyung na tumahimik at napatulala naman ang lahat ng mga martial warriors habang nakatingin kay Dam Soo-chon na nakatayo lang at hindi gumagalaw at bigla siyang nagsalita. Sinabi niya na mula sa puntong ito, siya si Dam Soo-chon ay magiging isang general commander na nilang lahat. At sinabi niya rin hindi na daw nila kailangan pang matakot. Isinusumpa niya din sa kanyang pangalan na walang sinuman sa mga martial warriors ang magdadala ng kasalanang ginawa niya at walang anumang pinsalang gagawin sa sinuman sa mga martial warriors. Dahil siya, si Dam Soo-chon ang sasalo ng responsibilidad sa lahat na nangyari at huwag daw silang mag-alala. At sila daw ay hindi pupunta sa digmaan bukas at sa halip sila ay magpahinga at alagaan ang kanilang mga katawan para manumbalik ang kanilang mga lakas at ayusin ang kanilang mga sarili. At pagkatapos daw noon, tatapusin na nila ang 3 taong digmaan na ito na matagumpay. Sa loob ng Central Heavenly Alliance ay nagtitipon ng lahat ng mga miyembro ng The Nine Skies na ngayon ay naging 6 skies na lang dahil sa pagkamatay ni Jokyib at Bisa-won at sa pagkawala ni Gunwi na pa hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung buhay pa ba o patay na ito. 9 Skies, Shaolin Temple, Master Bull Yong. Nagsalita naman ang isa sa The Nine Skies, sinabi nito na matagal na rin daw silang hindi nakapagtipon-tipon katulad nito. Siya din daw ay nadismaya nang hindi niya makita ang lahat ng mga mukha ng The Nine Skies. Demonic Spirit Emperor, Hyun So. Nagsalita rin ang isa sa The Nine Skies. Sinabi nito na ang pagpupulong daw nila ngayon ay isang napakasama at ipinapahiya ang salitang sky at ito daw ay napakagrabe.
Pinuri niya rin ang anak ng isa sa The Nine Skies na si Jok Shim dahil sa napakahusay na angking kakayahan nito. Nine Skies, Depraved Heavens, Crimson Demon King, Shim Muwai. Hindi naman tumugon si Jok Shim sa kanya. Nine Skies, Awakened Nirvana, Valley of No Return, Damn Jok Shim. At nagsalita naman ang isa sa The Nine Skies na si Zimenhua. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na hindi ba daw na sinabi niya na noon pa, na ang mga alon na naunang nabuo sa Yangtze River ay itutulak ng mga bagong alon. Ang ibig sabihin nito ay papalitan ng bagong henerasyon ang kasalukuyang henerasyon. At sinabi niya rin na dumating na ang sandaling yun para sa kanilang henerasyon at isang malaking pagbabago ang malapit nang dumating sa Jianghu. Nine Skies, Renowned Family of Zimen, Phantom J. Gal, Zimenhua. Makikita naman si Moyong Yulchon na naninigarilyo gamit ang isang mahabang pipa. Nine Skies, Renowned Family of Moyong, Invincible Warrior, Moyong Yulchon. At bigla siyang tinawag ni Zimenhua at tumugon naman ito na simulan na nila ang pagpupulong. Sinabi ni Zimenhua na dapat daw ay alam na nilang lahat kung bakit silang lahat nagtipon-tipon dito sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon. Sinabi niya rin na nalalagay sila sa mahirap na sitwasyon dahil sa kaso ni Nong Gun Wei, na nawawala at hindi pa nila alam mapa hanggang sa ngayon kung buhay pa ba ito. At sa pagkamatay ni Jok Yib pagkatapos matalo nito sa biglaan nilang sagupaan ni Hurricane Demon Shadow ng The Silent Knight. At sa pagpaslang kay Bisa Won na kagagawa ni Dam Suchon na tumayo bilang Supreme Commander sa frontline sa the Northern Regions, sila daw ay nawalan ng 3 tao na nagre-representa ng reputasyon at kapangyarihan ng Jianghu. Nagsalita naman si Jok Shim. Tinawag niyang bastardo ang kanyang anak na si Dam Suchon at sinabi niya na hindi na daw sumusunod ito sa mga utos at siya ay napapaisip kung si Dam Suchon ba daw ay nawala na sa kanyang pag-iisip pagkatapos niyang matalo sa Chaos Demon Tai Mukang. Ngunit wala daw KD ideya si Jok Shim na ang lahat ng ito ay mangyayari at wala na siyang masasabi pa at tatanggapin niya na lang daw ang kaparusahan dahil sa ginawa ng kanyang anak na si Dam Suchon. Tiningnan naman ng masama ni Shim Muwai si Jok Shim at nagsalita. May sinabi siyang isang kasabihan na ang mansanas daw ay hindi nahuhulog ng malayo mula sa puno. Pinapahiwatig niya lang na may pinagmanahan si Dam Suchon. Sinabi niya rin na tulad din siya ng kanyang ama na si Jok Shim nung kabataan pa niya. Walang takot sa mundo at puno ng ambisyon. At tinanong niya si Jok Shim kung siya ba ay nagpalaki ng isang bulag na dragon. Tumugon naman si Jok Shim at sinabihan si Shim Muwai na huwag itong magmataas kung ayaw niyang masira ang bunganga niya tulad ng pagsira ng kanyang ilong nung kabataan pa niya. Nagsalita naman si Zimenhua. Sinabi niya na ang pangahas na pagsuway at hamini ng mga utos ng kalangitan ay isang matinding krimen. Ngunit dahil sa hindi magawang pasunurin at kontrolin ni Bisa Won si Dam Suchon, si Bisa Won ay nakagawa ng kasalanan dahil sa pagiging incompetent nito pati na rin ang pagpapahina niya ng awtoridad ng kalangitan. At kung makikita daw nila, ang batas ng kagubatan ay naa-apply din sa Jianghu. At bilang pagkokonsidera sa kasalukuyang lakas ni Dam Suchon at dahil ang mga tao ay masigasig na humahanga sa kanya at gaya din ng inaasahan sa kanya, ang kanyang talento ay walang katulad sa bagong simula na Jianghu, kung kaya epopostpone na muna nila ang kaparusahan nito. Gayunpaman, upang ipakita ang karangalan at kagalingan ng The Skies at ibalik ang balanse ng kapangyarihan nito sa kasalukuyang sitwasyon, na kung saan ang reputasyon ng The Nine Skies ay lubhang nasira, gusto ni Zimenhua na may isang tao na aalis at pumunta sa front lines. At iminungkahi niya na si Demonic Spirit ang aalis at pupunta doon. Nagulat naman si Hyun Hyun So at napatanong kung bakit siya daw ang ipapadala doon sa front lines. At sa totoo lang daw, maliban sa anak ni Dam Jok Shim, nandoon din ang anak ni Shim Muwai na squad leader ng Demon Extermination Squad at sinabi niya rin na ang apo na babae ni Zimenhua ay nandoon din kasama nila na isang military advisor. At kung magkasama daw silang tatlo, malamang daw sila ay magkakasabwat kung kaya dapat silang tatlo daw ang luminous sa mga duming iniwan ng kanilang mga anak at hindi siya. Humigop naman si Moyong Yulchon sa kanyang pipas sa baybugan ng usok at tinawag ang atensyon ni Hyun Hyun So at nagsalita. Sinabi niya na kapag sinabi nilang umalis siya ay dapat sumunod na lang ito. At tiningnan niya ng masama si Hyun Hyun So at inutusan na sumunod ito sa pag-uutos ni Zimenhua. Napatahimik naman saglit si Hyun Hyun So at tumugon.
Sinabi niya na tila daw siya lang ang makakapagkontrol sa mga pasaway na mga batang sina Dam Suchon, Shim Won Lee at Hai Ryung kaysa sa mga matatanda nilang mga magulang. At tiningnan lang naman siya ni Moyong Yul Chon. At habang patuloy itong naninigarilyo siya ay nagsalita. Sinabi niya na para lang mapatahimik nila siya, na parang mamamatay na sa pagkabagot. Lahat daw sila ay nagsisikap ng husto. At sinabi niya na mahal niya ang mga ito, ang mga kapuri-puri niyang mga likha. Tinutukoy niya dito ay ang The Six Skies. Lumipat ang eksena sa Northern Heavenly Sect at makikita ang isang tao na naglalakad paakyat ng hagdanan na nakatayo sa gilid ng bundok. At habang patuloy itong naglalakad ay bigla niyang tinanggal ang kanyang tali sa buhok at makikita na si Jin Mo-won pala ang taong ito. At makikita ang isang tao na nakalutang sa eri habang nagsasanay ito. At makikita ang mahabang puting buhok nito at puting damit na lumiliwanag at ang dalawang chakram na kinokontrol nito. At siya ay bumaba na sa sahig at sa pagkababa niya siya ay napalingon habang nilalagay nito sa kanyang braso ang dalawa nitong chakram. At nawala na ang kulay puti nitong kulay at tinawag niya si Jin Mo-won. Northern Heavenly Sect, Yun Ha-sol. Si Yun Ha-sol pala ang taong nagsasanay at tumawag kay Jin at tila bang nakarecover na siya ng maayos. Flashback. Sa bagong Northern Heavenly Sect ay makikita ang isang gusali na kung saan dito idinala si Yun Ha-sol at ginagamot nila Elder Tang at Lady Tang. Inasikaso ni Grandmaster Tang at Lady Tang ang kanyang paggamot at inalagaan siya ng mabuti. Salamat sa kanila, ang kanyang kumukulo na enerhiya at dugo kasama ang kanyang kritikal na pulso ay naibalik na ng maayos. At habang ginagamot ni Elder Tang si Ha-sol ay makikita namang nakatingin si Lady Tang kay Jin Mo-won na nag-aalala sa kanyang minamahal na si Ha-sol at bakas naman sa mga mata ni Lady Tang ang lungkot na nakatingin kay Jin. Ngunit kahit na naging maayos na si Ha-sol, siya ay natagalan pa rin bago magising. Para siyang tumatakbo palayo at tinatanggihan ng malupit at masakit na katotohanan na tila nahulog siya sa isang malalim na pagkakatulog na walang katapusan. At habang nakatulog sa pagbabantay si Jin sa kanyang tabi, si Ha-sol ay biglang nagising at hinawakan ang ulo ni Jin at tinawag niya ito. Nagulat naman si Jin Mo-won nang nagising na si Ha-sol dahil 1 taon at kalahati siyang natutulog bago nagising. At agad naman siyang niyakap ni Jin at nagsalita. Nagpasalamat si Jin sa kanya dahil hindi ito sumuko at bumitaw. End of flashback. Ilang araw pagkatapos niyang magising ay wala siyang may ginawa na kahit na ano na para siyang isang manikang walang kaluluha. Bilang isang mental anchor ni Ha-sol at ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo at sinusundan sa buong buhay niya. Si Master So Ji-hyung ay inabando na siya at ang commander na palaging nasa tabi niya at nag-alaga sa kanya at itinuring niya na parang isang tunay niyang ina ay hinarap ang kanyang kamatayan. Nag-ipon siya ng kaunting lakas ng loob at nagising para harapin ang realidad. Pero gaya ng inaasahan, mukha itong mahirap. Higit pa rito, hindi na siya pwedeng makabalik sa kanyang bayan, ang lugar ng The Silent Night at wala na siyang mapupuntahan. Mag-isang gumagala na walang patutunguhan sa gitna ng dagat na puno ng pagkawala at kawalan. At mahirap din para sa kanya na maayos ang kanyang sarili. Bukod pa dito, ito ay dahil sa kanyang pasasalamat sa mga taong nagpapasok sa kanya at pagtanggap sa kanya sa gitna ng lahat ng masalimuot na relasyon. At ang guilt na nakatali sa katotohanan na mayroong isang malaking pagsasakripisyo sa proseso ng pagligtas sa kanya at ang kanyang puso ay lalong bamigat ng malaman ito. At bigla namang lumapit si Jin sa kanya at habang inilalagay nito ang kanyang balabal kay Yun Ha-sol siya ay nagsalita. Sinabi niya na hindi daw kailangan ni Ha-sol na magmadali. At umupo ito sa tabi ni Ha-sol at kinausap niya ito. Sinabi ni Jin sa kanya na nandyan lang daw siya palagi para kay Ha-sol upang tulungan ito kung kaya magpagaling lang dapat siya ng dahan-dahan hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. At tiningnan lang naman siya ni Ha-sol at sumandal ito sa kanyang balikat habang tinitingnan nila sina Dancer at Earth na nakikipaglaro sa turo ni Ha-jin Wool. At habang nakasandal si Ha-sol sa balikat ni Jin, siya ay pumikit na tila bang nakakaramdam siya ng seguridad katabi si Jin. Tinanong naman siya ni Jin kung kumusta naman siya ngayong mga araw. Sumagot naman si Ha-sol at sinabi niya na sa palagay niya daw ang kanyang katawan at pag-iisip ay nakarecover na ng malaki at siya ay nagpasalamat sa lahat ng tumulong sa kanya. At sinabi din nito na lagi siya daw magpapasalamat sa kanila. At sa pamamagitan ng isang chakram na ginawa ng head blacksmith.
Sa palagay ni Hasol ay ganap na niyang mapapasa kanya ang Silver Chaos Energy at magagawang makontrol ito. Pero siya daw ay mahihirapan pa ring lumabas sa mundo at harapin ang realidad. Ngunit balang araw, nais daw niyang suklian si Jin Moon at ang lahat ng tumulong at tumanggap sa kanya. Napangiti naman si Jin sa kanyang narinig mula kay Hasol at siya ay biglang napatingin sa malayo at nagsalita. Sinabi niya na sa lalong madaling panahon daw ay magsisimula sila ng isang kilusan upang buwagin ang Central Heavenly Alliance at ang Silent Knight. At sa prosesong yun daw ay baka maraming tao ang, hindi na tinapos ni Jin ang kanyang pagsasalita at napatingin naman si Hasol sa kanya nang biglang tumahimik si Jin. At habang tinitingnan siya ni Hasol ay bigla siya nitong hinawakan sa mukha at nagsalita. Sinabi niya na si Muwon daw ay mas tumanda na sa ngayon. At tinanong niya kung nasaan na ba ang batang lalaki na nakilala niya noon at kung kailan ba daw si Jin lumaki ng husto. At niyakap niya ng mahigpit si Jin at nagsalita siya ulit. Tinanong niya si Jin kung gaano daw kaya kahirap ang landas na tinatahak ni Jin at kung gaano din ba daw kabigat ang dinadala nito. Sinabi niya rin na siguro ang hirap nito para kay Jin. Tumugon naman si Jin at sinabi niya na ang mga tunog ng sigaw ng mga taong kanyang pinatay ay hindi tumitigil sa kanyang pandinig. Napakarami na rin daw na dugo sa kanyang mga kamay na kahit na anong gawin niya ay hindi naaalis ang amoy nito. Ngunit kailangan niya daw na maging malakas kahit na sa huli ay mapupunta siya sa impyerno. Hinawakan naman ni Hasol ang kanyang mga kamay at nagsalita. Sinabi ni Hasol na ganun din siya, puno rin daw ng dugo ang mga kamay nito at ang amoy rin daw nito ay hindi rin natatanggal sa kanyang mga kamay. At kinuha niya ang kamay ni Jin at hinalikan niya ito at sinabi niya na sabay daw silang dalawa ni Jin na pupunta sa impyerno. At tiningnan nila ang isa't isa at makikita naman si Lady Tang na nasa gilid lang at palihim na nakikinig sa kanila ni Jin at Hasol habang may daladala ito at siya ay nagsalita. Sinabi niya na ang gamot daw ay magiging maayos na sa ngayon. At siya ay napangiti at nagpasalamat. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang isang matandang babae. MA Sect leader, Muyeong Satay. At tila bang nakaangat ang buhok nito na parang may humihila sa kanya na isang tao. At makikita na wala na pala itong buhay at hinihila na ang kalahati ng kanyang katawan ng isang misteryosong tao. At habang tuloy sa paghila ang misteryosong tao sa nahating katawan ng sect leader ng MA Sect siya ay nagsalita. Sinabi niya na ang MA Sect daw ay hindi pa daw sapat para sa kanya pero kahit papaano daw ay mas mahusay daw ang sect leader ng MA Sect kaysa sa Azure City Sect. At sinabi niya rin na aasahan niya na maging mas malakas ang pinuno ng koalisyon ng Miriam ng Sichuan, na si Tang Jianwu. At makikita na nakarating na siya sa Tang residence habang hila-hila ang kalahati ng katawan ng MA Sect leader, Muyeong Satay. Ang lalawigan ng Sichuan ay isang fortress na biniyayaan ng natural na harang na para dumipensa sa mga panlabas na banta at ang mga kinatawan nitong sekta ay kinabibilangan ng Tang Sect, Azure City Sect at ng MA Sect. At sa halip na palawakin ang kanilang panlabas na impluensya, pinalalakas nila ang kanilang panloob na ugnayan. Walang dayuhan na may kapangyarihan ang makakapasok ng madali dito. Sa makatuwid, ang lalawigan ng Sichuan ang pinagmulan ng terminong Sichuan Miriam. Tang Sect, Family Head, Tang Jianwu. Ngunit ang lalawigan ng Sichuan ay nasira. Ang Azure City Sect ay natalo at ang MA Sect ay nagpadala ng mensahe gamit ang isang homing pigeon ngunit walang nangyari. At napatanong na lang si Tang Jianwu kung ito ba talaga ay kagagawa ng The Silent Knight. At siya ay nagulat na napalingon nang makita niya na may isang taong dumating na nakatalukbong. At nung tinanggal na nito ang kanyang talukbong ay makikita na si Lady Tang pala ang dumating. At dali-dalian naman siyang nilapitan ni Tang Jianwu at nagsalita. Sinabi niya kay Lady Tang na pumunta daw ito dito sa kanila na wala man lang unang abiso at sinabi niya rin na hindi masyadong mabuti ang sitwasyon sa ngayon. Tumugon naman si Lady Tang at sinabi na kahit ganoon daw ay pumunta pa rin siya dahil namimiss na niya ng sobra ang kanyang lolo. Tumugon naman ang kanyang lolo na si Tang Jianwu at sinabi na okay at pinuri nito ang magaling na ginawa ni Lady Tang. Tinanong niya rin ito kung hindi ba delikado ang kanyang paglalakbay papunta dito, at kung may masakit ba ito sa kanya at kung nakakain na ba ito. Kinamusta niya din ang kanyang pamangkin na si Tang Gimon. At siya ay nagpasalamat dahil bumisita si Mirio isang beses sa ilang buwan. Ngunit 3 taon na rin daw ang nakakalipas nung huli niyang makita ang kanyang pamangkin na si Tang Gimon.
Tumugon naman si Lady Tang at sinabi na okay lang ang kanyang uncle na si Tang Gimon at hindi daw siya kumikibo dahil natatakot siya na kung gagawa siya ng anumang mga galaw, mabubunyag ang pagkakakilanlan nito at baka lalo pang mapahamak ang pamilyang Tang. At sinabi niya sa kanyang lolo na alam naman daw nito na may katigasan ng ulo ang kanyang uncle na si Tang Gimon. At siya ay nagtanong kung kamusta na ang pang-aapi ng Central Heavenly Alliance sa mga araw na ito. At ito pa rin ba daw ay malupit? Tumugon naman si Tang Jianwo at sinabi na hanggang sa huli daw ay sinusubukan pa rin daw ng Central Heavenly Alliance na maghukay ng dumi kung paano daw silang lihim na inuusig sa politika ng Tang family sa pamamagitan ng pagsuporta sa The Northern Blade ng Hayagan. Hindi rin daw sila naniniwala sa dahilan ni Lady Tang. Ngunit tila hindi na daw nila iniisip yun mula nang tumagal ang digmaan. At tinanong din ni Tang Jianwo kung kamusta na ang The Northern Heavenly Sect pero bago daw ito sagutin ni Lady Tang ay mangyaring umupo muna daw sila. Dahil medyo nahirapan daw si Lady Tang na palihim na pumunta sa lugar nila. Maya't maya pa, makikita silang dalawa na nakaupo na at tiningnan ng mabuti ni Tang Jianwo si Lady Tang at siya ay nagsalita. Sinabi niya na si Mirio daw ay tila bang may kung anong bumabagabag sa kanya. At sinabi niya kay Mirio na nandyan siya upang makinig sa kanyang apo. Napatawa naman si Lady Tang at pilit niyang tinatanggi ito. Tinanong naman siya ulit ng kanyang lolo. Tinanong niya kung tungkol ba ito sa kanilang sect leader na si Jin Muon. At makikitang napangiti si Lady Tang nang nabanggit ng kanyang lolo ang pangalan ng kanilang sect leader na si Jin Muon. At sinabi niya na mayroon na daw mahal na iba si Jin Muon at kailangan niya na daw dapat sumuko sa kanya. Iyon daw ang kanyang naisip pero hindi daw ito ganon kadali. Hindi niya rin daw alam ang kanyang nararamdaman. Naayos niya naman daw ang kanyang pag-iisip at naiintindihan naman daw niya ito ngunit paminsan-minsan daw ang kanyang puso ay nakakaramdam ng kirot. Tiningnan lang naman siya ng kanyang lolo at niyakap siya nito para madamayan sa kanyang nararamdaman at nagsalita. Sinabi niya na si Jin Muon ay isang bulag. Hindi daw niya magawang isipin na magagawa ito ni Jin sa kanyang magandang apo na si Mirio. At sa totoo lang daw ay hindi na maganda ang kanyang pakiramdam sa mukhang bulaklak na lalaking iyon simula pa lang nung una niya itong makita. At iminungkahi niya kay Mirio na bilisan na niya at kalimutan na niya ito. Sinabi niya rin na mayroong mas mabubuting lalaki sa lahat ng dako. At pinatawa niya ang kanyang apo na si Mirio. Napangiti naman si Mirio sa ginawa ng kanyang lolo at siya ay napasandal sa balikat nito. Nagsalita naman ulit ang kanyang lolo. Sinabi niya kay Mirio na siguradong nahirapan daw talaga ito. Tinanong niya rin kung paano daw si Mirio na natiling hiwalay sa pag-ibig. At ang pag-ibig daw ay isang bagay na gumagana lang sa kanyang utak ngunit hindi sa kanyang puso. Humingi din siya ng pasensya sa kanyang apo sa pagsusumikap nito na tulungan ang kanyang uncle at iwanan ang Tang sect. Tumugon naman si Mirio at sinabi niya na hindi daw dapat humingi ng paumanhin ang kanyang lolo dahil ginusto niya ang lahat ng ito. Gusto niya lang makabalik sa Tang family sa lalong madaling panahon. At umaasa siya na sana ay dumating ang araw na yon. At may biglang pumasok na isa nilang tauhan na sumisigaw at tinatawag si Tang Jianwo. Napalingon naman silang dalawa sa tauhan nila at ipinaalam sa kanila na may mga nanghimasok sa kanilang sekta at sila ay umaatake. At sa labas ay makikita ang ibang martial warriors ng Tang sect na patay na at nakahandusay sa lupa at may isang misteryosong tao na nakatayo at may daladalang dalawang karit bilang sandata nito. At umatake ng sabay ang mga martial warriors ng Tang sect. Nag-counter-attack naman ang misteryosong lalaki at umikot ito ng mabilis at nataman ang lahat ng mga martial warriors na sumugod sa kanya at bumulwak ang mga dugo nito. At habang siya ay nakatayo siya ay biglang nagulat nang makita niyang may umatake sa kanya at tila bang nataman siya sa ulo. At makikita si Tang Jianwo pala ang umatake sa misteryosong lalaki at siya ay nagsalita. Sinabi niya na ang misteryosong lalaki pala ang nagdudulot ng kaguluhan sa probinsya ng Sichuan. Makikitang nakatayo pa rin ang lalaki matapos siyang matamaan ng atake ni Tang Jianwo ngunit ang sombrero lang pala nito ang nataman at siya pala ay nakaiwas. Nagsalita naman ito at sinabi na muntik na daw siyang mapugutan ng ulo sa ataking iyon at sinabi niya rin na ang Asher City daw ay mas malakas pa din kumpara sa MA sect. At makikita na ang Hurricane Demon Shadow Palag ang misteryosong lalaki na umaatake sa mga sekta ng Sichuan. Habang pinaikot-ikot niya ang kanyang karit siya ay nagsalita. Sinabi niya na si Tang Jianwo daw ang head ng Tang family at ang Merem Coalition leader ng Sichuan.
At ikinagagalak niya daw na makilala si Tang Jianwu. At ipinakilala niya rin ang kanyang sarili. Siya daw si Namchon Mayong, ang Hurricane Demon Shadow, ang isa sa The Four Demon Lords ng The Silent Knight. At tinanong niya si Tang Jianwu na kung pwede na bang simulan ang kanilang laban. At bigla siyang sumugod gamit ang kanyang karit na makikitang mabilis niya itong pinaikot-ikot at parang naging isang bagyo. At makikita naman si Tang Jianwu na nakahanda sa kanyang pag-atake. At habang nakangiting sumugod si Namchon Mayong, ang Hurricane Demon Shadow at aakmang tatagay na si Tang Jianwu ay biglang tumalon mula sa likuran niya si Lady Tang at aakmang aatakihin si Namchon Mayong. Napansin pala siya ni Namchon Mayong at nung matatamaan na siya ng atake ni Namchon Mayong ay makikita naman na nakangiti ito habang nakatingin kay Lady Tang at gulat namang nakita ito ni Tang Jianwu at agad ginamit ang kanyang martial art technique at kinontrol ang mga dahon para maitulak papalayo si Mirio at hindi matamaan ang mga karit ni Namchon Mayong. Nagulat naman si Mirio sa ginawa ng kanyang lolo at habang unti-unti siyang lumalayo ay sinisigaw niya ang salitang lolo. At habang tuloy na kinontrol ni Tang Jian ang mga dahon sa harapan naman niya ay makikita si Namchon Mayong natatagay na ng kanyang karit. Hindi naman ito pinansin ni Tang Jianwu at tuloy pa rin niyang inilalayo si Mirio at makikitang wala nang nagawa si Mirio sa sandaling ito. Lumipat ang eksena sa Northern Heavenly Sect at makikitang nag-uusap sina Ha Jinwoo at Jin Muon. Sinabi ni Ha Jinwoo na ang impormasyon na ibinibigay ni Lady Yun Ha Soul sa kanila ay napakalaki ng tulong ngunit mahirap para sa kanya ang kumilos ng direkta. At ang taong katulad daw ni Yun Ha Soul na kung saan ang martial arts nito ay nasa antas na ng Absolute Realm ay makakatulong ng malaki para sa kanila. Tumugon naman si Jin at sinabi niya na sa ngayon daw ay medyo mahirap pa ito. At biglang pumasok si Lady Tang at Warrior So Musang habang tinatawag nito si Jin Muon na ang kanyang master. At makikita si Lady Tang na umiiyak at pagod at agad nitong ipinaalam na ang Tang sect raw ay inaatake. At humihingi siya ng tulong sa kanilang sect leader na si Jin. Nagulat naman sina Ha Jinwoo at Jin Muon sa kanilang narinig mula kay Mirio. Makikita ang Tang residents na inaatake ng grupo ng isa sa The Silent Knight na si Namchon Mayong o kilala sa tawag na The Hurricane Demon Shadow. At makikita na may isa pang grupo ang papunta sa Tang residents. At nung nakapasok na sila sa kagubatan ay mabilis na silang kumilos patungo sa Tang residence, at nung nakalapit na sila sa loob ay makikitang nagulat at biglang napatigil si Lady Tang. Si Lady Tang at mga kasamahan niya pala ang dumating. At lumaki ang mga mata nito sa gulat at may lumabas na luha mula dito. At makikita ang kanyang lolo na si Tang Jianwu na lubhang nasaktan at puno na ng sugat ang katawan. At habang umaagos ang dugo nito ay makikitang nakabaon ang karit ni Namchon Mayong sa kanang balikat nito na tumagos sa kanang dibdib niya habang buhat-buhat siya ng The Hurricane Demon Shadow. Napasigaw naman si Lady Tang nang makita niya ang sitwasyon ng kanyang lolo at bigla namang lumitaw si Jin mula sa kanyang likuran at mabilis itong kumilos papunta sa kanila ni Hurricane Demon Shadow at ni Tang Jianwu. Napalingon naman ang Hurricane Demon Shadow nang napansin niyang pasugad na si Jin sa kanya at biglang may sumabog ng napakalakas at patalon namang nakaiwas si Hurricane Demon Shadow. Makikita si Jin na buhat-buhat na niya ang sugatan na si Tang Jianwu habang tinitingnan nito ng masama si Hurricane Demon Shadow. At mabilis na pinuntahan agad ni Lady Tang ang kanyang lolo at dalidal iyan nitong nilagyan ng tela ang sugat para mapigilan ang paglabas ng dugo mula dito. At habang tinitingnan niya ang kanyang lolo siya ay nakikiusap na huwag sana muna itong mamamatay. At lumingon si Lady Tang at nakita niya ang kanyang uncle na si Elder Tang na mabilis na tumatakbo patungo sa kanila at sinabihan niya itong magmadali at tingnan agad ang kanyang lolo. At napalingon naman si Jin sa kanila at siya ay napabugtong hininga at tinitigan ng masama si Hurricane Demon Shadow na makikitang nakatayo lang sa kanyang harapan. Sumanyas naman si Namchon Mayong, ang Hurricane Demon Shadow na tumahimik daw si Jin at huwag magsalita dahil huhulaan niya ang sasabihin nito. Sinabi niya na may nararamdaman siyang isang extraordinary na enerhiya sabay turo kay Jin at tinanong niya ito na malamang daw si Jin ang The Northern Blade. Tinanong naman siya ni Jin kung siya ba ang The Hurricane Demon Shadow na isa sa The Four Demon Lords ng The Silent Knight. Napatawa naman si Hurricane Demon Shadow at sinabi kay Jin na tama si Jin at tinanong niya rin ito kung ang sa harap ba niyang lalaki ay ang anak daw ba ni Jin Quanho na si Jin Muon. Ang Northern Blade na bigla na lang nawala pagkatapos magdulot ng isang malaking kaguluhan.
Sinabi niya rin na gaya nga daw ng kanyang iniisip, mayroon siyang magandang instincts dahil nahulaan niya kaagad ito. At tinanong niya si Jean kung siya daw ba ang taong nagkukunwaring siya. Hindi naman sumagot si Jean at napatahimik na lang. At napatanong ulit si Namjoon Mayong kay Jean kung bakit daw ba ito ginagawa ni Jean at sa anong dahilan. At sa anumang pagkakataon, ang layunin din ba daw ni Jean ay ang pagpuksa sa The Central Heavenly Alliance. At kung ganoon daw, iminungkahi niya na bakit hindi na lang daw sila pansamantalang maging magkakampi. Tinanong niya rin si Jean kung bakit pa kailangan silang maglaban na dalawa pareho lang naman daw sila ng layunin, ang puksain ng Central Heavenly Alliance. Tumugon naman si Jean na tama ang mga sinabi nito. At kung ito daw ay nakakatulong sa pagiging epektibo sa isang diskarte o sa mga plano nila, ay pwede daw nilang gawin ito kahit sandali lang. Ngunit ang problema lang daw sabi ni Jean ay ginugulo ni Hurricane Demon Shadow ang mga bagay na hindi niya dapat na pinakikialaman. At iyon ang Tang residence ng Sichuan. At makikitang tinitingnan na ni Elder Tang ang kanyang tiyuhin habang tuloy naman sa pag-iyak si Lady Tang sa kanyang tabi. Sinabi din ni Jean kay Hurricane Demon Shadow wala daw siyang ibang nakuha kundi ang sirang pangalan ng isang anak ng traidor. At ang mga tanging tao lang daw na handang tumulong at magtiwala sa kanya at inilalagay ang kanilang mga sarili sa isang mapanganib na sitwasyon, at sumusuporta din sa kanya ng hayagan ay walang iba kundi ang Tang family ng Sichuan. Sinaktan daw ni Hurricane Demon Shadow ang mga taong nagligtas sa kanya at ang mga taong mahalaga sa kanya. At sinabi niya rin na ang mapagkawang-gawa at makatarungang pamilya ng mga Tang ay nagbabayad ng kanilang mga utang ng 10 beses. Ngunit nagtatanim naman ng galit ng 100 beses. At gaya sa pagsunod nito sa mga kagustuhan ng mapagkawang-gawang Tang family, ipapakita niya daw ang presyong dapat na bayaran ni Hurricane Demon Shadow sa pagkakasala nito sa Tang clan. Tumugon naman si Namjoon Mayong ang Hurricane Demon Shadow at sinabi niya na nakakaawa daw. At sinabi niya kay Jean na sa tingin niya ang kapalaran daw talaga ng The Northern Heavenly Sect ay maging isang mortal na kaaway ng The Silent Knight, ang pinilit na lumaban kahit sa mga susunod pang henerasyon na dumating. At tinawag nito ang kanyang mga kasamahan, ang Flame Demon Squad. At nagsilabasan ang mga miyembro ng Flame Demon Squad at tumayo sa kanyang tabi upang lumaban. At habang nakatayo si Jean at nanlilisik ang mga mata nito ay tinawag niya rin ang kanyang mga kasamahan, ang Bloodblade Squad. At makikita din sina Warrior Somosang, ang leader ng The Bloodblade Squad at ang mga miyembro nito na nakapaligid na kay Jin Muon at handa na ring lumaban. Nagsalita naman si Jean at inutusan niya ang Bloodblade Squad na protektahan ang pamilyang Tang laban sa mga Flame Demon Squad. Tumugon naman sila at sinabi nila na susundin nila kung ano ang ipag-uutos ng kanilang Panginoon na si Jin Muon. At nagkatinginan na sila ni Jin Muon, ang Northern Blade at ni Namjoon Mayong, ang Hurricane Demon Shadow. At mabilis na nilang sinugod ang isa't isa. At nagsimula na ang labanan. Jin Muon, ang Northern Blade, ang 5th sect leader ng The Northern Heavenly Sect laban kay Namjoon Mayong ang Hurricane Demon Shadow na isa sa The 4 Demon Lords ng The Silent Knight. At ginamit na ni Jin ang kanyang martial art technique at ganun din si Namjoon Mayong at nagsalpukan ang kanilang mga atake na nagdulot ng pagkawasak sa paligid. At habang tuloy ang labanan nilang dalawa ni Jin si Hurricane Demon Shadow ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na siya si Namjoon Mayong ay parang matatalo sa labanan ng lakas laban kay Jin Muon. Nagulat din siya dahil nadaplisan siya sa noo gawa ng pag-atake ni Jin sa kanya at kung lumalim lang daw ang pag-atake sa kanya ay baka naputol na ang ulo nito. At hindi siya makapaniwala sa napakalakas at makapanirang martial arts na taglay ni Jin Muon. At gaya nga daw ng kanyang naisip, ang lahat daw ng potensyal ng The Northern Heavenly Sect sa nakaraan ay minana daw ng batang si Jin Muon. At sa huli ang Northern Heavenly Sect daw ay talagang napakahusay. At makikitang muntik na siyang matamaan sa leeg ng slashed attack ni Jin ngunit naiwasan niya ito at nag-counter attack. Nagulat naman si Jin nang makita niya ito at mabuti na lang nagawa niyang sanggain ang atake ni Namjoon Mayong. Mabilis namang nakapunta agad sa kanyang likuran si Namjoon Mayong at nag-slash attack ito gamit ng kanyang karit ngunit nagawa namang maiwasan ito ni Jin. Nilinggan naman ni Jin si Namjoon Mayong ngunit mabilis na itong nawala sa kanyang harapan at makikitang nasa likuran na niya pala ito at aakmang tatagay na siya. At bago niya tatagain si Jin siya ay nagsalita.
Sinabi niya na medyo naging mabagal daw ang kanyang pag-iisip matapos niyang talunin ng sunod-sunod ang Azure City Sect, ang MA Sect at ang Tang Clan na kung saan matagal na daw na namumuhay sa kapayapaan. At dahil daw doon siya ay humihingi ng paumanhin dahil ang kaharap niya sa ngayon ay ang The Northern Heavenly Sect, sabay atake kay Jin Muon. At nagdulot ito ng pagkawasak sa paligid. Makikita rin ang makapal na usok na dulot ng kanyang pag-atake. Nagawa namang makaiwas ni Jin sa napakalakas niyang atake at siya ay nagulat nang magawang iwasan ito ni Jin. At habang tinitingnan siya ni Jin na makikitang natama ng daplis sa mukha, si Jin ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na hindi niya inaasahan ito mula kay Hurricane Demon Shadow ngunit mas mabilis pa daw ito kaysa sa inaakala niya. At naghanda na siya upang siya naman ang umatake. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na kailangan niyang maging mas maliksi at maging mas mabilis. At binuhos na niya ang kanyang lakas at mabilis na kumilos at sumugod ulit kay Namchon Mayong. At makikitang nakapunta siya kagad sa likuran ni Namchon Mayong at aakmang magsa-slash attack. Gulat namang napansin ito ni Namchon Mayong o kilala sa tawag na Hurricane Demon Shadow ang ginawa ni Jin at mabilis itong kumilos at agad na nakapunta sa likuran ni Jin at aatake na gamit ang slash attack. Nagulat naman si Jin sa bilis ni Namchon Mayong at mabilis din siyang nag-counter-attack. At nagsalpukan ang kanilang mga atake at makikitang nabalot ng parang kuryenteng enerhiya ang buong Tang residence. Isang kulay bioletang kuryente ng enerhiya at isang kulay asul na kuryente ng enerhiya. At habang mabilis nilang inaatake ang isa't isa gamit ang kanilang mga martial art techniques. Ang bawat madaan nilang mga gusali ay nawawasak sa lakas ng impact ng kanilang mga nagagawang pag-atake. At habang tuloy silang nagpapalitan ng atake sa isa't isa ay biglang tiningnan ni Namchon Mayong si Jin at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na kung titingnan daw si Jin, siya daw ay hindi makapaniwala na nagawa na ni Jin na maka-adjust na sa kanyang bilis ng ganoon lang kabilis. At pinuri niya si Jin dahil lagi lang daw siya nitong sinusurpresa. At biglang tumigil si Jin at mabilis na nag-slash attack. Nagulat naman si Namchon Mayong sa ginawa ni Jin at sinubukan na sanggain ang atake ni Jin at lumikha na naman ng pagsabog at pagkawasak ang salpukan ng kanilang pag-atake. Makikitang nagawang sanggay ni Namchon Mayong ang atake ni Jin at nagkiskisan ang kanilang mga sandata. At habang nagkikiskisan ang kanilang mga sandata ay biglang nagsalita si Namchon Mayong at tinawag niya si Jin na isang bastardo. Sinabi niya kay Jin na ginagamit daw nito ang foot technique ng The Tempest Storm ng The Grade 4 ng The Northern Heavens na si Kyung Musang. At hindi niya magawang isipin na makikita niyang muli ang foot technique ng The Tempest Storm na maihahambing sa kanyang bilis. At nakita niya si Kyung Musang sa pagkatao ni Jin at nagsalita ulit. Sinabi niya na tinatago lang daw ni Kyung Musang ang kanyang sarili mula nung nawasak ang Northern Heavenly Sect ngunit mukhang buhay pa daw ito. At mabilis na nakapunta sa kanyang likuran si Jin na sa pananaw niya ay si Kyung Musang. At siya ay nagulat nang nag-slash attack na si Jin at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na nakikita niya daw si Tempest Storm Kyung Musang nung kabataan pa nito kay Jin. Pinuri niya din si Jin. Sinabi niya na talagang nakakagulat at nakakainteresadong bata si Jin. At kung ganoon daw ang kaso ay dapat niya ring bilisan pa lalo ang kanyang bilis. Ngunit masyado na daw siyang pagod at hindi niya na alam pa kung kakayanin pa ng kanyang mga tuhod ang bilis niya. At napagdesisyonan niya na papahirapan pa niya ng kaunti pa ang kanyang mga tuhod. At mabilis niyang naiwasan ang atake ni Jin at gulat namang napalingon si Jin nang makita niyang may isang karit na tatama patungo sa kanya. Nagawa namang iwasan ito ni Jin at napansin niya rin na may isa pang karit ang patungo sa kanya at nagawa niya rin itong sanggain gamit ang kanyang espada. Ngunit makikitang nataman siya ng isa pang karit sa kaliwang binti niya at siya ay nagulat kung paano nangyari yon. At ginamit na ni Namchon Mayong ang Hurricane Demon Shadow ang kanyang martial art technique. Wind Calamity Prison. At makikita si Jin na tila bang nasa sentro o mata na siya ng isang bagyo. At sunod-sunod na siyang inatake ni Namchon Mayong. Nataman na naman siya sa mukha at tumalsik ang dugo nito at sinundan pa ito ng isa at nataman na naman siya sa likuran niya at siya ay nagsalita. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na hindi daw magawang sundan ng kanyang mga mata ang mga atake ni Namchon Mayong at siya ay napatanong kung dinagdagan ba ni Namchon Mayong ang bilis nito.
At habang nakababa ang depensa ni Jin at hindi alam kung saan manggagaling ang susunod na atake ay ginamit na ni Nam Chon Mayong ang isa pa niyang martial art technique, United Violent Wind Arts. At tinanong ni Nam Chon Mayong si Jin. Tinanong niya ito kung ano ba ang ginagawa ni Jin. At sinabi niya kay Jin na gulatin pa daw siya nito at tinawag niya si Jin na ang descendant ng The Northern Heavenly Sect. At makikitang inatake niya si Jin gamit ang kanyang karit. Ngunit napansin naman ito ni Jin at nakakuha siya ng pagkakataon para makapag-counter-attack. Nung tatama na sa kanya ang karit, ay nasangga niya ito gamit ang kanyang espada. Inatake naman siya ulit ni Nam Chon Mayong at sa ikalawang pagkakataon ay nasangga niya ulit ito. At nung tatalo na siya sana para umatake ay bigla siyang nagulat nang napansin niya na ang mga lubid ng karit ay mukhang tatali sa kanyang mga paa at bigla siyang tumalon para maiwasan ito. At nung tumalon siya ay bigla siyang inatake ulit at patungo na sa kanyang harapan ang karit ni Nam Chon Mayong. Nakita naman ulit ito ni Jin at nagawa niyang sanggain ulit ito. At sinubukan niyang ulit umatake ngunit siya ay nagulat nang mahuli siya ng mga lubid ni Nam Chon Mayong. Nakakuha naman ng pagkakataon si Nam Chon Mayong para umatake at mabilis niyang sinugod si Jin. Gulat naman itong nakita ni Jin at siya ay tumalon sabay tadyak kay Nam Chon Mayong para makalayo siya mula dito. At siya ay nagpaikot-ikot para makawala sa mga lubid na nakatali sa kanya sabay tingin kay Nam Chon Mayong ang Hurricane Demon Shadow. At habang pinaikot-ikot ni Nam Chon Mayong ang kanyang karit siya ay nagsalita. Sinabi niya kay Jin na ang bata pa daw nito para mapagod kaagad at huminga daw muna ito saglit at pagkatapos ay simulan ulit ang kanilang laban. Habang nakatingin si Jin Muwon kay Nam Chon Mayong siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na hindi siya makapaniwala na ganito pa rin daw kabilis kumilos at lumaban si Nam Chon Mayong ang Hurricane Demon Shadow kahit mahabang panahon na ang nakalipas. At gaya nga daw ng kanyang inaasahan sa isa sa The Four Demon Lords ng The Silent Knight na si Nam Chon Mayong, kahit daw mabilis na pinaiikot-ikot ni Nam Chon Mayong ang kanyang mga karit, ang mga ito daw ay parang party na ng kanyang katawan na tila ba daw ito ay may sariling buhay. At biglang napabugtong hininga si Jin at lumingon sa mga nasirang mga gusali sa kanyang kaliwa na tila bang may iniisip na gawin. At tiningnan niya ulit si Nam Chon Mayong na nakatayo sa kanyang harapan habang patuloy na pinaiikot-ikot ang karit nito at handa ng lumaban ulit. At biglang nagulat si Nam Chon Mayong nang makita niyang mabilis na kumilos si Jin papalayo sa kanya. Hinabol naman niya si Jin at habang tuloy niya itong hinahabol siya ay sumigaw. Tinawag niyang bastardo si Jin at tinatanong niya ito kung bakit biglang sinusubukan ni Jin na tumakas. At saan na daw ba ang murderous intent niya nung simula ng kanilang laban? Hindi naman sumagot si Jin habang nakalingon sa kanya at mabilis itong nagpatuloy sa pagtakbo papalayo kay Nam Chon Mayong. Nagsalita naman si Nam Chon Mayong habang hinahabol niya si Jin. Sinabi niya na kinikilala niya daw ang bilis at ang foot technique ni Jin ngunit wala daw laban si Jin sa kanya. At inatake niya si Jin gamit ang kanyang karit. At nung malapit nang maabot si Jin ang karit niya, si Jin ay biglang nag-slide pababa at nagawang makaiwas sa atake ni Nam Chon Mayong at ang natama ng kanyang karit ay ang bubong ng sirang gusaling nakatayo. At makikitang mabilis tumalon si Jin papunta sa isang malaking bato sa eri at nung nakatungtong na siya rito ay bigla namang umatake ulit si Nam Chon Mayong. Nagawa namang makaiwas ni Jin sa huling sandali at ang natama naman ng ginawang pag-atake ni Nam Chon Mayong ay ang bato na kung saan nakatongtong si Jin kanina. At habang patuloy na tumatakbo si Jin papalayo ay sunod-sunod namang umaatake si Nam Chon Mayong gamit ang kanyang karit ngunit nagagawa namang maiwasan lahat ito ni Jin. At habang tuloy sa paghabol si Nam Chon Mayong siya ay nagsalita. Pasiga niyang tinanong si Jin kung hanggang kailan daw ba ito tatakbo palayo. At sinabi niya rin na ituloy lang daw ni Jin Muon ang Northern Blade ang pasusurpresa sa kanya. At siya ay biglang nagulat at napatigil nang biglang nawala na si Jin sa kanyang harapan at hindi na makita. At ang tanging makikita niya lang ay ang mga naglalakihang mga puno sa kanyang harapan at siya ay nagsalita. Sinabi niya na ang galing daw ng naisip ni Jin. Upang mapigilan daw ang kanyang mga galaw at kilos ay nagtungo daw si Jin sa mga puno at ginamit ang mga ito bilang isang harang at para mapigilan ang patuloy na paggamit ng long-range na karit ni Nam Chon Mayong. Napakagaling daw ng naisip ni Jin. Gayunpaman ito daw ay isang panandalian lang na makaka-isturbo sa kanyang mga atake.
At sa akala ba daw ni Jean ay makakahadlang ang makapal at masukal na kagubatan na ito sa kanya. Sinabi niya rin kay Jean na kaya niyang alisin ang lahat ng ito sa isang hampas lang ng kanyang mga karit. At habang patuloy na nagsasalita si Nam Chon Mayong ay makikita naman sa hindi kalayuan si Jean na nakatayo lang sa isang malaking sanga ng puno na nakatingin kay Nam Chon Mayong. At nagsalita, sinabi niya na ang panandaliang pagkakataon na tinatawag na sandali ay sapat na daw para makagawa ng atake. At makikitang inihanda na ni Jean ang kanyang sarili at ginamit na nito ang kanyang martial art technique. Dance of Blood, at mabilis nitong inatake si Nam Chon Mayong. Nagawa namang makaiwas ni Nam Chon Mayong at siya ay nagulat sa ginawa ni Jean. Pagkatapos siyang atakihin ni Jean ay tiningnan niya ang direksyon kung saan nandoon si Jean at biglang may kumislap na kulay bioletang kulay mula sa direksyon ni Jean at tatama ito patungo kay Nam Chon Mayong. Nagawa namang makaiwas ulit ni Nam Chon Mayong ang Hurricane Demon Shadow sa pag-atake ulit ni Jean sa kanya. At makikitang mabilis na kumikilos si Jean sa paligid ni Nam Chon Mayong na tila bang naghihintay lang ng pagkakataon para umatake. At habang tuloy lang si Jean sa pagkilos ay makikita naman si Nam Chon Mayong, ang Hurricane Demon Shadow na hinahanap ang eksaktong lokasyon ni Jean. Bigla naman siyang napatigil sandali nang makita na niya ang eksaktong lokasyon ni Jean at nakakita siya ng pagkakataon upang umatake. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang karit at inatake si Jean sabay tapon ng kanyang karit. Gulat naman itong napansin ni Jean at nagawa niyang maiwasan ito at natama ng isang puno sa likuran niya. At nung bumalik na ang karit ni Nam Chon Mayong sa kamay niya, siya ay nagsalita. Pinuri niya ang angking galing ni Jean dahil nagawa nitong maiwasan ang lahat ng kanyang pag-atake ngunit sa huli daw ay mahuhuli pa rin daw niya si Jean kahit na ano pang pagtakbo ang gawin nito. Sinabi niya rin na ang bilis daw ni Jean ay hindi maihahalin tulad sa kanya, kaya magpatuloy lang daw si Jean sa pagtakbo dahil sisirain pa rin daw niya ang lahat. At makikitang nasa itaas na ni Nam Chon Mayong si Jean at aakmang aatake ito mula sa itaas. Napalingon naman si Nam Chon Mayong at biglang bumulusok si Jean Muon ng napaklakas at tila bang direktang nataman si Nam Chon Mayong at nawasak ang buong paligid sa lakas ng impact at lumikha ito ng makapal na alikabok. At nung nawala na ang alikabok ay makikita ang dalawang enerhiya na tila bang dalawang kuryente na nagsasalpukan sa isa't isa. Isang kulay biyolitang kulay ng enerhiya at isang kulay asul na kulay ng enerhiya ang patuloy na nagsasalpukan at ang bawat madaanan nito ay nasa Ira. At mabilis na nakapunta sa likod ni Nam Chon Mayong si Jean at magsaslash tatak ito gamit ng kanyang espada. Napansin naman ito ni Nam Chon Mayong at nagawa niyang makaiwas sa atake ni Jean. Sinundan naman ito kagad ni Jean ng isa pang pag-atake ngunit naiwasan naman ulit ito ni Nam Chon Mayong. Sinundan pa ulit ito ni Jean ng isa pang pag-atake pero nakatalo naman palayo si Nam Chon Mayong at nag-counter-attack ito. Gamit ang kanyang karit ay sinubukan niyang tag-in si Jean at makikita naman si Jean na nagawa nitong makaiwas. Agad naman silang nakakita ng pagkakataon muli para umatake ngunit nasangga naman nilang dalawa ang pag-atake sa isa't isa. At nagkaskasan ang mga sandata nila at nagdulot ito ng pagsabog at pagkawasak sa paligid. At makikitang gagamitin na ni Nam Chon Mayong ang kanyang martial art technique, Thunder Sparks of Fire. At makikita na ang dalawa nitong mga karit ay mabilis na nagpaikot-ikot at nakagawa ng dalawang malalaking aipo-aipo at hinayla niya ito patungo kay Jean. Lumaki naman ang mga mata ni Jean nang makita niya ito at bago pa man siya matamaan nito ay mabilis siyang kumilos para maiwasan ang pag-atake ni Nam Chon Mayong. At bumulusok ng napakalakas ang atake ni Nam Chon Mayong at makikita ang isang malaking aipo-aipo na patuloy na umiikot sa lugar na kung saan nakatayo si Jean. Pagkatapos ng napakalakas na pag-atake na yon ay makikitang nakagawa ito ng isang crater na kung saan nawasak ang mga lupang nasa paligid nito at makikita naman na nakatayo si Nam Chon Mayong habang hinahanap si Jean. At siya ay nagsalita, sinabi niya na ang bastardo daw na si Jean ay biglang nawala. At galit na galit ito dahil sa mga malalaking puno na nakapaligid sa kanila at nakakainis na daw ang mga ito dahil ito ang humahadlang upang makita niya si Jean. At sa sobrang inis niya ay ginamit niya ang kanyang martial art technique para putulan ang lahat ng mga punong nasa paligid niya. Windlight Severance.
At mabilis nitong pinaikot-ikot ang mga karit nito at makikitang naputol ang lahat ng mga puno sa paligid niya at pagkatapos niyang gawin ito siya ay napalingon at makikitang nasaksak na siya ni Jean gamit ang espada nito na si Snowflower. At nagsalita si Namjoon Mayong ang Hurricane Demon Shadow sa kanyang pag-iisip pagkatapos niyang mapagtanto na nagkamali siya ng kilos. Tinawag niyang bastardo si Jean sa kanyang pag-iisip at sinabi niya na akala niya daw ay sinusubukan ni Jean na gamitin ang topographical features ng paligid para malimitahan ang paggalaw ng kanyang mga karit ngunit hindi pala daw iyon ang tunay na layunin ni Jean. At sa simula pa lang daw, naghihintay na si Jean ng isang wide-range na pag-atake na magwawasak sa buong lugar at sa mga nakapaligid na puno upang makagawa ng isang pagkakataon para punteryahin ang katawan daw nito. At siya ay nagsisisi sa kanyang nagawang pagkakamali dahil naibaba niya ang kanyang depensa. At hinawakan ni Jean ang kanyang espada ng mahigpit at handa ng umatake ulit. Nagulat naman si Namjoon Mayong nang napansin niya ito at ginamit na ni Jin Woo-won ang kanyang martial art technique. Heaven Obliterating Demon Shadow Blade. Bumalik ang eksena sa nawasak na Tang residence. At makikitang nagharap ang isa sa miyembro ng The Bloodblade Squad at ang isa ring miyembro ng The Flame Demon Squad. Inatake nila ang isa't isa at nasangga naman nilang dalawa ang kanilang mga atake ngunit biglang dumating ang isa pang miyembro ng The Bloodblade Squad at nag-slash attack at tinamaan sa leeg ang isa sa The Flame Demon Squad at bumulwak ang dugo nito at tumalsik ang suot nitong sombrero. Nagsimula na ang labanan ng Flame Demon Squad ng The Silent Knight laban sa Bloodblade Squad ng The Northern Heavenly Sect. At naging matindi ang sagupaan ng dalawang grupo. Sa kabila naman ay makikita ang isang miyembro ng Flame Demon Squad na inaatake ang isang tao. At makikitang si Warrior Somusang pala ang inatake nito. Nasangga naman ni Musang ang pag-atake sa kanya at nag-counter-attack ito ng isang slash attack at direktang nataman sa katawan ang isang miyembro ng Flame Demon Squad at bumulwak ang dugo nito. At habang tuloy sa pagpoprotekta ang Bloodblade Squad sa kanila ni Elder Tang at Lady Tang ay makikita naman sina Elder Tang at Lady Tang na ginagawa ang lahat para mapabuti ang kalagayan ni Tang Jianwoo. At nagsalita si Elder Tang. Sinabi niya na malubha ang tinamong sugat ni Tang Jianwoo pero buti na lang daw ay humihinga pa ito. At parang nabunutan si Elder Tang ng tinik nang malaman niya ito. At nagsalita ulit si Elder Tang sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na hindi niya magawang isipin na ang head ng kanilang pamilya ay nasa ganitong sitwasyon at siya ay napatanong kung talaga bang lumalakas pa ng lalo ang grupo ng The Silent Knight. At siya ay napatingin sa mga iba nilang pamilya na nasaktan din sa pag-atake ni Namjoon Mayong ang Hurricane Demon Shadow. At kahit daw ang mga panlabas na mga puwersa ay hindi magawang makapasok sa kanilang lugar dahil regalo ng kalikasan at ang Tang family daw ay nasa magulong sitwasyon sa ngayon. At iniwan sa ganitong kaguluhan. At ang lakas naman daw ng loob nila para gawin ito sa Tang family. At tinawag niya ang mga umatake sa kanila na mga bastardo. Sinabi niya rin na napagpasyahan niya ng iwasan ang paggamit ng nakamamatay na lason. Ngunit para lang daw manirahan ang Tang clan sa Sichuan, tinanong niya sa kanyang sarili kung ilan pa bang mga tao ang kailangang mamatay at ilan pa bang mga sekta ang dapat na bumagsak. At para lang na makatira ang isang kilalang pamilya sa isang lugar. Mahigit kumulang 1,000 buhay muna ang dapat na esakripisyo. At sinabi niya rin sa kanyang sarili na malaki din daw ang inambag niya sa mga gawaing ito. At naalala niya ang kanyang nag-iisang disciple na si Mayong Ryu-san, na isinakripisyo ang buhay nito para lang makatakas at makalabas sila ng buhay sa The Central Heavenly Alliance. At napagpasyahan niya na wala na siyang magagawa pa kundi gamitin ulit ang kanyang mga lason para pumatay ulit alang-alang sa kanyang mga mahal sa buhay. At gulat namang napalingon ang dalawa sa Flame Demon Squad kay Elder Tang at sinugod siya ng mga ito. Napansin naman ito ni Warrior Somusang at agad siyang sumipol upang tawagin ang mga miyembro ng The Bloodblade Squad at narinig naman nila ito at mabilis silang kumilos kasama si Warrior Somusang at agad nilang pinalibutan sina Elder Tang para protektahan. Nagulat naman ang dalawa sa Flame Demon Squad sa mabilis na ginawa ng The Bloodblade Squad at napaatras ang mga ito. Bigla namang nagsalita si Warrior Somusang at sinabi niya kay Elder Tang na mangyari daw na tuparin nito ang kanyang pangakong ginawa. At sina Warrior Somusang na lang daw ang baalang lumibing sa mga kalaban sa kanilang maruruming dugo. Napabugtong hininga naman si Elder Tang at nagpasalamat kay Warrior Somusang.
At sinabi ni Warrior Somosang na dapat daw ay huwag na nilang patagilan pa ang laban. At sinabihan niya ang Bloodblade Squad na tapasan na kaagad ang laban na ito. At inutusan niya ang mga itong umatake. Mabilis namang kumilos ang dalawa sa Bloodblade Squad at umatake. Makikitang napaatras ang dalawa sa Flame Demon Squad hanggang sa nagulat na lang sila dahil na-corner na silang apat. At mabilis silang pinaikutan ng The Bloodblade Squad at biglang umatake mula sa itaas si Warrior Somosang ang leader ng The Bloodblade Squad at nag-slash attack sabay gamit ng kanilang martial art technique. 8 Asher Blood Swords. At makikitang nagsiliparan ang mga katawan at pugot na ulo ng The Flame Demon Squad. At bumulwak ang mga dugo nila habang ibinabalik ni Warrior Somosang ang mga espada nito sa kaluban nila. Pagkatapos nilang tapasan ang lahat ng miyembro ng The Flame Demon Squad ay agad na inutusan ni Warrior Somosang ang 3 sa mga tauhan nito na linisin ang mga bangkay ng The Flame Demon Squad at ang natitirang mga miyembro naman daw ay tulungan ang mga nasugatan sa Tang Clan. Tumugon naman ang mga tauhan niya at sinunod ang mga utos nito. At siya ay napabugtong hininga at napatingin sa malayo sa loob ng kagubatan at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na tapos na daw ang laban nila sabay binanggit ang pangalan ng kanilang Panginoon na walang iba kundi si Jin Muon. Sa hindi kalayuan naman ay makikita na may isa pang grupo ang pad-ating na nakasakay sa mga kabayo patungo sa Tang Residence. At makikita si Ma Dukwang na nakatangtong sa malaking sanga ng puno habang tinitingnan ang grupo ng mga taong pad-ating at nagsalita. Sinabi niya na kung saan sirang-sira na ang Sichuan tsaka lang daw dumating ang mga bastardo ng The Central Heavenly Alliance sabay pag-insulto sa mabilis daw na aksyon ng mga ito. At siya ay sumipol at sinabing magsimula na daw. At biglang lumitaw ang mga iba pang kasamahan nito mula sa kagubatan at sabay isinuot ang mga talukbong nito upang hindi sila makilala. Sinabi naman ni Ma Dukwang sa kanila na alam na naman daw nila ang dapat nilang gawin. Ang kailangan lang daw nilang gawin ay maitaboy ang mga taga Central Heavenly Alliance malayo sa Tang Residence hanggang sa makakaya nila. At biglang lumitaw sila sa harapan ng mga tauhan ng The Central Heavenly Alliance at nagulat namang napahinto ang mga ito. At sa pag-aakala ng taga Central Heavenly Alliance na ang mga taong lumitaw sa harapan nila ay kasapi ng The Silent Knight kung kaya ay hinabol nila ang mga ito. At biglang napalingon si Ma Dukwang sa Tang Residence at makikita ang pinsalang dulot ng labanan sa pagitan ng The Northern Heavenly Sect at ng The Silent Knight. At habang nakatingin si Ma Dukwang sa Tang Residence siya ay nagsalita. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na kahit na ang napakatalino daw na operasyong pansabotahe ay hindi magtatagal kung kaya mangyaring bilisan na daw ng kanilang sect leader na si Jin na tapusin ang labanan na ito sa lalong madaling panahon. At makikita ang sagupaan nila ni Jin Muon, ang Northern Blade at ni Namchon Mayong, ang Hurricane Demon Shadow. Malapit nang humantong sa katapusan ang labanan ng The Northern Heavenly Sect na pinamumunuan ng kanilang sect leader na si Jin Muon laban sa grupo ng The Silent Knight na pinamumunuan ng isa sa The Four Demon Lords na si Namchon Mayong, ang Hurricane Demon Shadow. At sa huling eksena ay nasaksak na ni Jin mula sa likuran si Namchon Mayong at tumagos ang espada ni Jin sa tiyan nito. At habang nakasaksak ang espada ni Jin sa kanya ay makikita si Jin na aakmang aatake muli. Nagulat naman si Namchon Mayong nang napansin niya ito. At ginamit na ni Jin ang kanyang martial art technique, Heaven Obliterating Demon Shadow Blade. At makikitang nasaktan naman si Namchon Mayong sa ginawa ni Jin at nag-counter-attack din ito gamit ang kanyang martial art technique, Violent Wind Extension. At makikitang nasangga naman ito ni Jin at tumalsik siya papalayo. Tinawag naman ni Namchon Mayong si Jin na isang bastardo pagkatapos ng ginawa ni Jin sa kanya at makikitang bumulwak ang dugo nito sa tiyan at malubha siyang nasaktan. Tiningnan naman siya ni Jin ng masama at nagsalita ito sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na kailangan niya pa daw na itaboy pa lalo si Namchon Mayong para ma-corner niya ito ngayon na mismo. At hinawakan ni Jin ng mahigpit ang kanyang espada na kumikislap ng kulay bioletang kulay at makikita ang mata nito na nanlilisik at handa na muling umatake. At mabilis na itong sumugod papunta kay Namchon Mayong. Nagulat naman si Namchon Mayong sa bilis ni Jin ngunit handa na rin ito para mag-counter-attack. At inatake na nila ang isa't isa. Makikitang nakagawa ng malaking ipo-ipo si Namchon Mayong sa kanyang pag-atake at nawasak ang buong paligid na madaanan nito. Habang si Jin naman ay ginamit ang isa pa niyang martial art technique,
Heaven Obliterating Demon Shadow Blade, Meet Your Soul. At makikitang sunod-sunod ng inatake ni Jin si Namjoon Mayong mula sa iba't ibang direksyon at wala na itong nagawa pa sa bilis ni Jin. At makikitang nagsiliparan ang mga party ng kanyang katawan. Naputol ang dalawang binti nito at ang kanang braso niya at nakatanggap din siya ng malaking sugat sa kanyang tiyan na nagresulta sa pagkabutas nito. At habang bumubulwak ang dugo nito siya ay napatulala na lang at hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya. At siya ay napasigaw na lang sa sakit pagkatapos ng mabilis at napakalakas na pag-atake ni Jin sa kanya. Nagdulot ng pagkawasak sa paligid ang salpukan ng kanilang mga atake at nakagawa ito ng isang crater na kung saan makikita na nakahandusay na si Namjoon Mayong sa lupa at naliligo sa sarili nitong dugo habang si Jin Woo naman ay nakatalikod lang at nakatayo pagkatapos ng kanilang labanan. Napatawa naman si Namjoon Mayong habang lumalabas ang dugo nito mula sa kanyang ilong at bibig at siya ay nagsalita. Sinabi niya na hindi niya daw may galaw ang kanyang mga binti sa huling sandali kung kaya hindi daw siya nakareact agad. Sinabi niya rin na masyado niya na daw nagamit ng matagal ang mga binti nito at hindi rin nakapagpahinga ito kung kaya ganun ang nangyari. Sabay puri sa mga ito. Sinabi niya na nagtrabaho daw ng mabuti ang kanyang mga binti. At sa totoo lang daw, kahit na maayos pa ang mga binti nito ay hindi siya ganoon kakumpiyansa sa kanyang huling pag-atake. At kahit masakit daw ito para sa kanya na sabihin, inaamin niya na napakalakas at napakamakapangyarihan daw ng The Northern Heavenly Sect. At gaya nga daw ng kanyang inaasahan sa anak ni Jin Kwon-ho ang Northern Wall ng The Northern Heavenly Sect. Ang anak daw ng bastardong si Jin Kwon-ho ay hindi kapanipaniwala ang angking lakas na taglay nito. At tulad nga daw ng kanyang palayaw, na ang Hurricane Demon Shadow, na isang malayang kaluluwa tulad ng hangin. Siya si Namjoon Mayong ay sa wakas haharapin na ang kanyang kamatayan, sa mga kamay ng The Northern Heavenly Sect. At habang tinitingnan siya ni Jin siya ay nagsalita ulit. Sinabi niya na sa totoo lang daw ay hindi siya isang malayang tao tulad ng kanyang palayaw. Sinasabi niya lang daw ito habang siya ay naglalakbay. At ikwininto niya ang kanyang mga karanasan bilang isa sa The Silent Knight. Ang malubhang napabayan na pinuno daw ng The Silent Knight, ang Knight Leader at ang bastardong Elder na isinuko na daw ang lahat at ang 4 Demon Lords ng The Silent Knight na nawalan na ng layunin sa kanilang buhay. Lahat daw sila ay mga talonan na nagsama-sama para lang magreklamo sa mga isyong hinaharap ng The Silent Knight. At sinabi niya rin na sila daw ay nakakaawa at sigurado daw siya na sinusumpa siya ng mga ito dahil kahit isang beses ay hindi siya dumalo sa kanilang mga pagpupulong. At kahit daw na ganun, tinanong niya na kung mas mabuti ba ang ginawa niya. Dahil sa mga oras na yun daw siya ay pasekretong umaalis at pumupunta sa Central Plains para magnakaw ng mga pananim doon. Kumakayod daw siya ng pagkain para lang may dala sa tigang na lupain ng The Silent Knight para sa mga nagugutom at unti-unting namamatay na mga tao ng The Silent Knight. Dahil yun daw ang realidad ng digmaan. At ang bastardong si Dan Yep daw ay mas mahusay kaysa sa mga nakatataas sa kanila na kung saan sumuko sa pagkatalo nila at nagpahinga at pinabayaan na ang lahat. Ngunit si Dan Yep daw ay isang napakatalinong tao. Isang tao na namuno sa The Silent Knight. Pinangunahan daw sila ni Dan Yep at Gay Nising ang natutulog na The Silent Knight at dinala daw sila sa kanilang kamatayan. Ang Silent Knight, sila daw ay hindi patas at puwersahang pinalayas papunta sa tigang na lupain ng pangit na katotohanan. At sila lang daw ay naghihirap para humanap ng paraan para mabuhay kahit papaano. At tinanong niya kung ano ba daw ang kanilang ginawang krimen. Ang pagpatay ba daw sa hindi mabilang na mga tao sa Central Plains at puwersahang pagnanakaw sa kanilang mga tirahan? Iyon ba daw yon ang kanilang mga kasalanan? At sinabi niyang hindi. Ang tanging kasalanan lang daw nila ay ang pagiging mahina. Iyon lang daw, at sa huli, ang lahat daw ay dumadaloy lamang ayon sa pananaw at interes ng bawat tao. At sa buong mundo, ano daw ang mahalaga tungkol sa katotohanan? Sino daw ang may kakayahang maghusga sa kung ano ang tama at mali? At ang taong may kapangyarihan daw ay maaaring maging isang mamamatay tao para sa isang tao ngunit isang bayani naman para sa iba. Iyan daw ang Jianghu para kay Jin. Ang Silent Knight at ang Northern Heavenly Sect daw ay may isang mahaba at nakakapagod na masamang relasyon sa isa't isa ngunit silang dalawa daw ay mga biktima lang din na ginamit lang ng The Central Heavenly Alliance. At bago maputulan ng hininga si Namjoon Mayong,
ang Hurricane Demon Shadow ay sinabi niya kay Jinmuon ang Northern Blade na kailangan daw nitong puksain ang The Central Heavenly Alliance kahit sa anong paraan. At isinara na nito ang kanyang mga mata at siya ay nawalan na ng buhay. Napatahimik naman si Jin at tila bang nalulungkot sa kanyang narinig na kwento mula kay Nam Chon Mayong at siya ay napatingala at hinawakan ang ulo nito at nagsalita. Napatanong siya kung bakit ba gumawa ng ganitong mundo si Moyong Yul Chon. At bakit daw siya lumikha ng ganitong mapaimpyernong mundo? At ano ba daw ang dahilan nito? At lumipat ang eksena sa Golden Well Temple ng The MA Sect na mayroong libu-libong taon ng kasaysayan. MA Sect, Second in Command, Acting Head, Yang Ha. Asher City Sect, Second in Command, Acting Head, Huang Song. At nagsalita si Huang Song. Itinanong niya kung bakit naging ganito ang Sichuan Murim. At makikita ang isang tao sa harapan nila na nagsalita. Sinabi niya na ang trahedyang nangyari kay Sage Kwang Mo, ang head ng Asher City Sect at sa kay Mu Yeong sa Thai, ang leader ng MA Sect ay hindi nila daw lubos akalain na mangyayari ang ganito kalaking trahedya. At wala daw silang magagawa dito kundi ang magluksa na lang. At makikitang may dalawang kasamahan na nasa likod ng taong nagsasalita. Sinabi niya rin na dahil daw sa sagupaan ng The Hurricane Demon Shadow at ng family head ng The Tang Clan, na leader rin ng The Murim Coalition ng The Sichuan Murim, ang kasalukuyang sitwasyon daw ay isang nakakapinsala at napakamiserable. At sa totoo lang daw, sila ay matagal na ring kaalyado ng The Tang Clan, at nagtatago sa ilalim ng proteksyon ng The Tang family head sa lugar ng Sichuan. Ngunit paano daw silang nanatiling tahimik sa mga panahon na ang Sichuan ay gumuguho? At hindi daw nila maiwasan na malubog sa lungkot at pagkabigo sa ganitong magulo at hindi matatag na panahon ng 3 taong digmaan. At kahit bumagsak man daw ang Sichuan Murim, ang buong mundo ay mahuhulog pa rin sa kakilakilabot na kaguluhan. At ito ang katotohanan na sinasabi niya, na sila daw ay mga kasangkapan lamang sa relasyon ng The Central Heavenly Alliance at ng The Silent Knight at sila daw ay nilinlang lang sa lahat ng mga oras na ito. At maaari daw hindi sila sigurado kung ang mga pag-atake na nangyayari sa Sichuan sa pagkakataon na ito ay intensyon ba ng The Central Heavenly Alliance o tanging desisyon lang ba ng The Silent Knight. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na malupit pa rin na tinapak-tapakan ang lugar ng Sichuan. At hindi daw sila pwedeng magbulag-bulagan na lang sa sitwasyon na ito at kailangan na daw nilang makialam sa mga bagay na nangyayari sa Jianghu. Ang nilalang na nalampasan na ang limitasyon ng tao. Ang sakuna na hindi mapigilan, ang 4 Demon Lords ng The Silent Knight, ang alamat na tila bang tumagal magpakailanman ay sa wakas natalo na. Ang digmaan na dulot ng kasuklam-suklam na alamat na naghari sa Jianghu sa loob ng mahabang panahon ay sa wakas tinapos na ng kanilang Panginoon. At makikita na si Hajin Wul pala ang taong kausap nila ni Yang Ha at ni Huang Song kasama sina Munjong at si Chung In. Tumugon naman si Huang Song at sinabi nito na ang panahon daw ay nagbabago na. At gaya nga daw ng kanyang inaasahan ang taong iyon ay gumagalaw sa mga panahon. At biglang tumayo si Huang Song at nagsalita ulit. Patanong niyang sinabi na paano daw sila makakatagal sa loob ng malupit na katotohanan ng mundo. At sila ang Asher City Sect ay tatayo kasama sina Hajin Wul, ang military advisor ng The Northern Heavenly Sect. At nagsalita rin si Yang Ha. Patanong niya rin sinabi na sino daw ang papasok sa impyerno kung hindi ang MA Sect. At salamat daw sa pagsasakripisyong ginawa ng kanilang sect leader na si Mu Yeong sa Thai dahil siya ay buhay pa rin dahil dito. At dala-dala ang kalooban ng kanilang sect leader na si Mu Yeong sa Thai, sila, ang MA Sect ay tatayo rin kasama sina Hajin Wul na military advisor ng The Northern Heavenly Sect. Tumugon naman si Hajin Wul sa kanila at sinabi na sila daw ay magiging kalaban na rin ng The Central Heavenly Alliance kung sila ay sasama sa kanila. At maaari daw malagay sa kapahamakan ang maraming mga disipolo nila. Ngunit dahil kinikilala na daw ng Sichuan Murim ang Northern Heavenly Sect bilang bagong coalition leader nila. Ang Northern Heavenly Sect ay magiging isang maaasahang puwersa. Ang Asher City Sect, MA Sect at ang Tang Clan ng Murim pati na rin ang The Northern Heavenly Sect na bagong coalition leader ng Sichuan, ay temporaryong kikilalanin daw bilang ang The Four Schools Alliance. Sila daw ay magsasanib puwersa at gagawa ng isang bagong unos sa mundo. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang Northern Area, kung saan nakatayo ang Northern Heavenly Sect dati bago ito nawasak sa isang malaking apoy at nawala.
At ang Northern Branch ng The Central Heavenly Alliance ay itinayo sa lugar na iyon. Ang lugar na kung saan nagsimulang umatake ang Silent Knight 3 taon na ang nakakaraan. Ang lugar na naging kasalukuyang outpost ng The Silent Knight. At makikita ang isang taong nakatalukbong na nakaupo. Silent Knight, Military Advisor, Demonic Spirit Scholar, Gakyang E. At siya ay nagsalita. Nabasa niya sa isang sulat na naputol daw ang ugnayan nila sa The Demonic Soul Sovereign at sa The Flame Demon Squad. At siya daw ay kumpiyansa na si Namchon Mayong ang Hurricane Demon Shadow ay halos hindi magagapi. At dito daw sa mundong ito ay hindi maaaring hihigit sa 10 tao ang mas malakas kaysa kay Namchon Mayong. At mayroon lang daw 3 o 4 na tao ang makagagapi sa kanya. Dahil kung hindi daw, bakit pa siya tatawagin na ang Living Disaster? At iyon daw ang dahilan kung bakit siya ipinadala sa probinsya ng Sichuan at inutusang magdulot ng malaking pagkasira sa Murem ng Sichuan. Ang 3 killers na sumuporta sa Murem ng Sichuan ay malalakas, ang The Asher City Sect, ang Tam Clan at ang MA Sect, ngunit hindi sila kailanmang magwawagi laban kay Namchon Mayong ang Hurricane Demon Shadow. At siya ay napatanong sa kanyang sarili na baka may isa pang variable daw ang hindi niya nailagay sa kanyang account. At naisip niya na baka daw ang Moyong family ay nagsisimula ng kumilos. At biglang may pumasok sa kanyang pag-iisip na isa pang variable. Ang Northern Heavenly Sect. Ang Northern Blade, ang kumuha ng buong kahalagahan ng Northern Heavenly Sect. Siya ay nawala 3 taon na ang nakakalipas. At siya ay napatanong kung ang Northern Blade ba ay lumitaw muli at yun ba daw ang isang variable na hindi niya na-account. At sa kapangyarihan ng The Northern Heavenly Sect ay sapat na daw para. Hindi na niya tinapos ang kanyang sasabihin at sinabi niya na lang na magtitiwala na lang siya sa The Demonic Spirit Sovereign at maghintay pa ng kaunti. At sa kasalukuyan ay nawala na rin sa kanilang puwersa si Elder Yuon ang Heavenly Void Sound Demon at sa ngayon daw, ang bawat isa sa kanilang puwersa ay napakahalaga. Nawala na ang Heavenly Void Sound Demon mula sa frontline kung kaya napakahirap daw na kunin ng kahit isa sa kanilang core forces. Ang Spear of the Black Wings at ang Heaven Crushing Axe. At kahit na daw na nag-aksaya sila ng malaking oras at paggawa upang ihanda ang possessor ng The White Knight na kasalukuyang in charge sa pag-atake sa internal Central Plains, hinihintay pa rin daw nila ang pagbabalik nito. At tinanong niya kung hanggang kailan pa daw ba siya maghihintay. Nagtagumpay man siya sa paglipat sa isang bagong katawan. Ngunit ito daw ay tumatagal ng mas maraming oras kaysa sa kanyang inaasahan upang umangkop siya sa bagong katawan na ito at mapanumbalik ang kanyang martial arts. At sinabi niya rin na humihirap pa daw ang sitwasyon sa mga oras na ito lalo na ang kanilang mga puwersa ay natatalo. Kailangan niya na daw maka-adapt sa bagong katawan niya upang direktang makialam sa digmaan na ito sa lalong madaling panahon. At ang Central Heavenly Alliance daw na mga bastardo ay nadakip ang Heavenly Void Sound Demon at nakakuha ng momentum at hindi magtatagal daw sila ay matatapos ng mag-regroup at magsisimulang umatake ulit. Kailangan niya na rin daw malaman at maghanda para sa hindi kilalang malakas na variable ng Sichuan Province at pagsamahin ang 12-dosenang mga posibilidad. Ang mga nakapaligid na sitwasyon at ang mga pampulitikang sitwasyon ng mundo upang makapinta siya ng isang malaking larawan.